Nagiging pinakakinatatakutang terorista siya, ngunit hindi nila alam na nasa misyon siya upang hanapin ang mahiwagang kabute na kayang lunasan ang lahat ng sakit. Walang babala, isang napakalaking pagsabog ang gumulantang sa Tokyo, na nag-iwan ng isang malaking crater. Pagkatapos ng pagsabog, isang nakapipinsalang sakit ang kumalat ng walang pinipili, nilalamon ang mga buhay at mga bagay na walang buhay. Ang rusting disease ay sumaira sa mga buong lungsod at kagubatan, na nagbago sa Japan sa isang tigang na disyertong walang buhay, na may tanging ilang mga pamayanan na protektado mula sa mga nakakasirang hangin ng mga matatayog na pader. Hindi nakaligtas ang mga nakaligtas, ang kanilang mga katawan ay dahan-daang kalaw-angin, papalapit sa isang hindi may iwasang kamatayan. Habang ang lumang mundo ay bumagsak, isang dystopia na cyberpunk na lipunan ang sumik, kung saan ang takot sa mga kabute ay kumalat. Pinaniwalaan ng mga tao na ang mga spores ng mga kabute ang nagdudulot ng rusting disease, kaya't ipinatupad ng gobyerno ang pagbabawal sa kanilang pagtatanim at kalakalan. Ngunit, may mga matitigas ang ulo na hindi pinapansin ng mga kautosang ito. Tinawag silang mushroom terrorists ng mga awtoridad, ngunit tinawag nila ang kanilang sarili bilang mushroom keepers, na nagkakalat ng mga dambuhalang kabute saan man sila magpunta. Kabilang sa kanila, ang pinakakilalang tao ay si Bisco na may pulang buhok, na tinatakot bilang Man-Eater Bisco. May mga alamat na nagsasabi na ang kanyang pana ay may kakayahang magpalitaw ng malalaking kabute sa isang pagsabog ng pana. Tinatakot at walang tigil na hinahabol, siya ang pinakahinahanap na tao na buhay. Isang mungheng balot ng benda ang lumapit sa imigrasyon upang pumasok sa Amama, kung saan ikinukwento ng opisyal ang alamat ni Man-Eater Bisco, tinatawanan siya bilang pinakamasamang uri ng tao. Matapos hilingin ang mga papeles ng monghe, sinuri ng opisyal ang kanyang mga bag. Tahimik na sinabi ng monghe na ito'y naglalaman ng mga bangkay ng kanyang mga kasama, na kanyang sinusundan sa kanilang huling paglalakbay. Nabahala ang opisyal at inutusan ng kanyang katulong na tingnan ang laman, ngunit nang banggitin ng monghe na may mga nakakamatay na alupihan sa loob upang pabagalin ang pagkabulok, umatras ang opisyal at pinapayagan siyang dumaan. Habang ang monghe ay umiikot, isang pana ang tumutok mula sa kanyang balikat, kaya't nagduda ang opisyal. Dahan-daang sinalubong ng opisyal ang kanyang katulong upang kumuha ng baril habang nagpapalipas ng oras. Dahil sa pakiramdam na may daya, inalis ng monghe ang kanyang mga benda, at ipinakita ang kanyang sarili bilang si Man-Eater Bisco. Iwasan ng isang bala, nagpadala siya ng isang pana sa gearbox, humihiling ng respeto para sa kanyang pangalan. Agad-agad, mga dambuhalang kabute ang sumabog, na winasak ang kontrol na gusali. Tumakas ang opisyal at ang kanyang katulong sa huling sandali. Sumabog ang mga alarma habang ang mga puwersa ng seguridad ay nagmabalisa. Inilabas ang mga hippos ng digmaan upang dakpin ang takas, sandali, hippos. Habang sila ay sumugod, binuksan ni Bisco ang tela ng kanyang bag at ipinaliwanag na ito'y si Jabi, ang kanyang guro, at isang napakalaking alimango, ang kanilang tunay na sasakyan. Pumunta sila sa alimango at tumakas habang ang mga automated na hippos ay nagbubuga ng walang tigil na mortar fire. Nagpaputok si Bisco ng dalawang pana, na sumabog ang malalaking kabute mula sa mga nahagip na hippos, pinipigilan ang mga ito. Isang pangatlo ang sumugod, binobomba ang alimango, ngunit ang matigas na shell nito ay hindi tinamaan. Nagalit, gumanti ang alimango, at itinulak ang hippo palayo. Habang nagsasara ang ibang hippos, sinabi ni Bisco kay Jabi na pigilin ang mga ito sa loob ng 10 segundo habang nag-iisip siya ng paraan upang makaligtas. Habang si Jabi at ang alimango ay nagtatanggol sa linya, inihanda ni Bisco ang isang espesyal na pana at pinutok ito sa lupa. Isang dambuhalang kabute ang sumabog mula sa buhangin, at iniutos ni Jabi sa alimango na umakyat dito. Bigla, isang hippo ang sumugod kay Bisco mula sa likod. Ang mga pangil ay malapit nang dumampi sa kanyang ulo, ngunit ang baliw na ito ay simpleng binangko ang hayop at itinapon ito ng walang kahirap-hirap. Ang napakataas na kabute sa ilalim nila ay biglang sumabog pataas, itinulak ang grupo ni Bisco sa kabila ng pader sa lakas ng pagsabog. Noong gabing iyon, habang sila ay nagpapahinga sa disyerto, napansin ni Bisco ang lumalalang kondisyon ni Jabi. Ipinahayag niyang hindi sapat ang mga ordinaryong kabuting medikal, kailangan nilang hanapin si Sabo, ang alamat ng kabuteng kumakain ng kalawang, upang pagalingin ang sakit. Ngunit ang matandang lalaki ay huminga ng malalim, nagsabi na nabuhay na siya ng matagal at hindi na iniintindi ang oras na pinahiram sa kanya. Sumabog si Bisco, ayaw makipaglaban sa mga lungsod at mga checkpoint para lamang sumuko si Jabi sa kapalaran. Ngunit ang matandang lalaki ay tumawa, pinuri si Bisco sa paglampas sa kanya sa bawat aspeto ng mushrooming, maliban sa paggawa ng medisina. Tiniyak ni Jabi kay Bisco na kahit siya ay pumanaw bukas, ang kanyang estudyante ay magiging maayos.
Galit na galit si Bisco at pinagsabihan siya dahil sa pagpapakalat ng kamatayan ng ganon kadali. Puno ng inis, umatras siya sa tabi ng kanyang dambuhalang alimango nang, bigla, isang missile ang tumama sa kanya. Ang instinct ay pumasok, kumuha siya ng pana at winasak ito sa ere gamit ang tumpak na tira. Ilang sandali pa, lumitaw ang umatake, isang kaayla hilakbot na, armas na slug, na ginawa bilang isang lumilipad na makina ng digmaan. Anong uri ng kabangisan ito? Nagmadali si Jabi, pinapayuhan si Bisco na magtago sa ilalim ng alimango bago pa magpakawala ng acid barrage ang nilalang. Nang maghanda si Bisco na magtama, pinaalalahanan siya ni Jabi, hindi magiging madali ang pabagsakin ng isang military-grade na hayop ng digmaan gamit lamang ang isang pana. Nag-launch ulit ng missile ang helicopter, at tinanggi ito ni Bisco, kahit pa siya'y tinamaan ng kuryente mula sa isang electric eel. Ngunit ang kuryente ay pansamantalang nagpapabagal sa kanya, nagiging bukas sa isang buhos ng mga bala. Bago siya makapaghanda, nagpalit si Jabi at tumalon sa gitna ng apoy. Habang bumagsak ang matandang lalaki sa lupa, nag-alab ang galit ni Bisco. Pinakawalan niya ang isang pana diretso sa helikopter, pinatay ang nilalang namutadong suso at pinakawalan ng isang alon ng mga kabute sa ibabaw nito. Ang nakamaskarang piloto, naguluhan, ay barely nakalabas bago bumagsak ang eroplano. Walang sayang na oras, tinulak ni Bisco ang kanyang alimango ng mabilis, tumatakbo patungong Amama sa isang desperadong pagsubok na makahanap ng doktor bago pahuli na. Samantala, ang pinakamahusay na doktor sa Amama City ay si Milo, isang maislan ngunit matalim na kabataang lalaki na may klinika sa tabi ng bahay aliwan ng lungsod. Nagcho-charge lamang siya ng mga katamtamang bayad upang matiyak na walang ganid na may-ari ng lupa na magmamasid sa kanya. Ang kanyang walang kapantay na pangangalaga ay nagbigay sa kanya ng malalim na paghanga mula sa lungsod, pati na rin ang mga courtesans sa tabi ay inalok siya ng kanilang sarili. Ngunit, sa ilalim ng kanyang malambot na panlabas ay isang matibay na determinasyon, at tinanggihan niya ang kanilang mga alok ng walang pag-aalinlangan. Matapos tapusin ang kanyang mga gawain, bumisita siya sa paborito niyang tindahan ng pagkain upang bumili ng tanghalian para sa kanyang may sakit na kapatid na si Pau, na tinamaan ng rust disease. Kasama ng mga sandwich na alligator at alimango, tahimik siyang nagtatanong tungkol sa isang mas bihirang bagay. Nag-ingat ang nagtitinda at ibinigay sa kanya ang ilang mga iligal na kabute na kamakailan lang ay smuggled, at nagbabala na may malupit na kahihinatnan kung mahuli. Habang hindi natatakot ang tindero para sa kanyang sarili, alam niyang kung wala si Dr. Milo, ang lungsod ay katumbas ng nawala. Sa bahay, naghihintay si Pau, ang kapatid ni Milo. Isang matibay na kapitan ng City Guards, siya ay nagpapakita ng lakas kahit na nakikipaglaban sa advanced na yugto ng rust disease. Inabot sa kanya ni Milo ang mga sandwich bago siya tumutok sa kanyang pinakabagong eksperimento, sinusubukang gumawa ng bagong lunas gamit ang mga iligal na kabute. Pinayuhan siya ni Pau tungkol sa mga panganib, ngunit handa si Milo na lampasan ang bawat panganib upang siya'y mapagaling. Ang mga unang pagtatangka ni Milo ay nabigo, kaya't bumalik siya sa tindahan ng pagkain, kung saan ipinangako ng nagtitinda ang mas bihirang mga kabute. Pagkuha niya sa mga ito, isang batang palaboy mula sa slum ang kumuha ng pakete at tumakbo. Dahil hindi kayang maghabol, nahirapan si Milo na sumunod. Sa kabutihang palad, ang magnanakaw ay bumalik, nais pang magnakaw. Ngunit nang makita ang maliliit na features ni Milo, inisip ng bata na babae ito at nagatubili, ang kanyang kalikasan bilang simp ay nagpatigil sa kanyang layunin. Sa pagkakataong iyon, kinuha ni Milo ang kanyang parcel at inalagaan pa ang mga sugat ng bata. Naimpluwensyahan ng mabuting gawa, umalis ang batang magnanakaw ng may bagong respeto. Tulad ng oras na iyon, dumating si Gobernador Kuro, ang kanyang presensya ay kasing nakakatakot ng kanyang mga layunin. Isang mapanlinlang na oportunista, inalok niya si Milo, nag-aalok ng mga yaman at bihirang materyales kapalit ng kanyang katapatan. Ipinilit niyang iwanan ni Milo ang kanyang walang silbing eksperimento at sumama sa kanyang mga hanay, ngunit tumanggi si Milo ng direkta. Ipinagpatuloy niyang manatili sa lungsod, nag-aalaga ng mga pasyente sa minimal na halaga upang makapag-ipon ng magandang kalooban, bagamat sa kaibuturan, takot siya na matuklasan ni Kuro ang mga iligal na kabute sa kanyang pag-aari. Bago pa lumala ang tensyon, isang pana ang tumama sa lupa at sumabog sa isang matayog na kabute. Nagkagulo ng magpakawala ng putok ang mga mercenary na may maskarang kuneho kay Bisco, ang marksman na responsable. Walang takot, dumadaan siya sa mga bala at missile, tinatamaan ang mga helikopter ng tumpak na mga pana na may kabute. Ang mga estratehikong tira ni Bisco ay nilubog ang lungsod ng malalaking kabute na nagdulot ng kalituhan sa parehong mga mercenary at city guards.
Habang tumatakbo si Bisco sa mga kalye, sandaling nakatagpo siya kay Milo bago isang dambuhalang kabute ang nagpalipad sa kanya sa kalangitan. Nabigla ngunit puno ng kasiyahan, napagtanto ni Milo na nakatagpo siya ng isang tunay na mushroom keeper na noon ay isang alamat lamang. Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo siya pauwi upang ibahagi ang kanyang natuklasan sa kanyang kapatid. Bilang kapitan ng City Guards, hindi natuwa si Pao nang marinig na may mga teroristang gumagamit ng kabute na nakapasok sa kanilang lungsod. Determinado siyang ipagtanggol ang kanyang tahanan, ipinahayag niyang pumasok sila sa maling teritoryo. Nakiusap si Milo sa kanya, nagbabala na sa kanyang lumalalang kalagayan, hindi siya angkop para makipaglaban. Ngunit tumanggi si Pao na umatras, ang kanyang tungkulin na protektahan ang lungsod at ang kanyang kapatid ay mas mahalaga kaysa sa anumang personal na kalagayan. Hindi kayang hayaang malagay sa panganib ni Milo ang buhay ng kanyang kapatid, tinangka niyang pigilan siya, ngunit mabilis siyang pinalo ni Pao gamit ang isang tamang karate chop na nagpatulog sa kanya. Nang magising si Milo, nagtuon siya sa paggawa ng gamot gamit ang mga bagong kabuteng nakuha. Ngunit isang hindi kilalang tinig ang biglang tumagos sa katahimikan. Paglingon, tumambad sa kanya si Bisco, ang matinding itsura nito ay nakatayo sa ibabaw ng walang malay na si Jabi, nakahandusay sa sahig. Nagkakaroon ng pagkatalo, sinubukang magsalita ni Milo, ngunit naguguluhan sa pagpapaliwanag ng pagdating ni Bisco. Hindi alintana, sinabi lang ni Bisco na alagaan ang matandang lalaki. Ipinaliwanag niya na tinanong niya ang 3 tao, at lahat ay nagkasundo na si Milo ang pinakamagaling na doktor, kaya dinala siya rito. Ibinigay sa kanya ang isang kabute na may mga katangiang medikal, at itinakwil ang iba bilang mga kabuteng maaaring kainin lamang. Pumayag si Milo na ihanda ang lunas, abalang ginigiik ang mga kabute. Samantala, napansin ni Bisco ang mga mercenary na may maskara na nagmamasid sa labas. Napansin din siya ng mga ito, kaya't nagpaputok ng babalang shot at hinihingi ang kanyang pagsuko sa banta ng pagbabarilin siya ng maraming bala. Walang takot, bumawi si Bisco, idineklara na si Milo ay hostage niya, ang anumang padalos-dalos na galaw ay magdudulot ng kamatayan sa pinakagalang na doktor ng lungsod. Ngunit, nanatiling hindi alintana ang mga mercenary at agad nilang pinakawalan ng isang buhos ng gunfire. Mabilis na pinrotektahan ni Bisco si Milo at si Jabi mula sa barrage. Mabagsik niyang binanggit na parang wala nang malasakit ang lungsod sa kanilang sikat na doktor. Nang malaman niyang malapit na siyang mahuli, pinili niyang wasakin ang paligid, inutusan si Milo na hawakan si Jabi. Sa tumpak na mga tira, sumadsad ang mga pana niya sa mga pader. Habang ang mga nakamaskarang salarin ay sumugod, isang pagsabog ng mabilis na tumutubong kabute ang sumabog at nilamon sila. Samantala, hinayla ni Bisco si Milo at tumakas papunta sa kaligtasan. Nagsimulang magalit si Milo sa pagkasira ng kanyang laboratorio, ngunit tinanggihan ni Bisco ang kanyang mga reklamo, na nagsasabing walang ibang pagpipilian. Nakita nila ang isang helicopter na nagpapatrolya, kaya't nagpakawala si Bisco ng mga diversionary arrows sa ibang direksyon upang malihis ito. Hinimok niya si Milo na lumipat sa isang mas ligtas na lugar para sa paggamot, kaya't dinala nila ang isa't isa papunta sa mga imburnal. Sa ibang lugar, dinala ang piloto ng helicopter ng suso kay Kuro ng mga mercenary na may maskara ng kuneho. Inutusan siya ni Kuro na alisin si Bisco, ngunit hindi ito natuwa sa kanyang pagkatalo, kahit na may hawak siyang military-grade na eroplano, hindi pa rin niya napatumba ang isang tao. Pinagtanggol ng piloto na may pink na buhok ang kanyang sarili, sinasabing napatumba niya ang matandang lalaki ngunit si Bisco ay ibang klase, ang pana nito ay tumagos pa sa kanyang reinforced na helicopter. Bagamat nagdududa, hindi pa rin tinatablan si Kuro, kaya't nagplano siya ng alternatibong estratehiya. Iniutos niyang pumuto ng mga ruta ng pagtakas ni Bisco at ipinadala ang piloto at karagdagang tropa upang subukang hulihin siya. Sa loob ng mga imburnal, pinagamot ni Milo si Jabi. Nagtaka siya na nakayanan ng matandang lalaki ang 6 na machine gun rounds at patuloy na humahawak sa buhay. Ipinabatid niya kay Bisco na ibibigay niya ang gamot at aalisin ang mga bala, ngunit ang kaligtasan ni Jabi ay nakasalalay sa kanyang sariling tibay. Habang naghahanda si Bisco na labanan ng mga humahabol sa kanila, pinigilan siya ni Milo, binabalaan siya na ang paglabas sa ganitong kondisyon ay tiyak na kamatayan. Pinawalang bahala ni Bisco ang alalahanin, ngunit si Milo, matatag sa kanyang tungkulin bilang doktor, ay tumangging hayaang may mamatay habang siya'y naroroon. Nagkaroon ng isang maikling pag-uusap na puno ng tensyon, na magiging paborito ng mga BL enthusiasts. Bago sumang-ayon si Bisco, binigyan si Milo ng pahintulot na tahiin ang kanyang mga sugat. Sa isang bihirang sandali ng pasasalamat, pinasalamatan niya si Milo bago umalis.
Habang nakikipaglaban si Bisco sa mga mercenary na may maskara ng kuneho, nakatanggap si Pau ng nakakabahalang balita, isang dambuhalang kabute ang sumabog sa base ng kanyang kapatid. Galit na galit, nagpasya siyang personal na pabagsakin si Bisco. Mabilis na pinabagsak ni Bisco ang mga kalaban na may maskara ng kuneho, ipinako ang pink-haired na babae sa ilalim niya. Nang bunutin niya ang maskara nito, nakiusap siya ng pagpapatawad, nag-alok ng walang hangang paglilingkod kapalit ng kanyang buhay. Bago makasagot si Bisco, lumapit si Pau sa kanyang bisikleta, tumalon mula sa isang rampa upang makarating sa bubong. Pinakawalan ni Bisco ang isang pana, tinamaan ito ng kanyang metal na tungkod, ngunit ang epekto ay nagpatubo ng kabute na nilamon ang kanyang bisikleta. Hindi tinatablan, tumakbo si Pau patungo sa kanya at ipinagulong si Bisco sa pader gamit ang isang malakas na swing. Bumawi si Bisco, nagpapakawala ng isa pang pana na tumago sa kanyang tungkod, senyales na ang laban na ito ay hindi magiging madali. Samantala, sa kalaliman ng imburnal, natapos na ni Milo ang paggamot kay Jabi, nagbigay siya ng isang artipisyal na transfusion ng dugo. Bagaman maaaring magpatatag ito sa kanya, takot si Milo na ang kanyang oras ay limitado. Biglang gumalaw si Jabi, tanggap ang kanyang tadhana ng kalmado. Tumayo siya, pinuri ang kakayahan ni Milo, na nagulat ang batang doktor. Hiniling ni Milo na malaman kung sino talaga si Jabi, ngunit tinawag siya ng matandang lalaki na mentor ni Bisco. Inihayag niya na ang mga kabute ay namumuhay sa pamamagitan ng pagkain ng rust at sila lang ang armas ng sangkatauhan laban sa sakit na kumakalat sa buong mundo. Hindi nagulat si Milo, matagal na niyang naisip ito. Humanga si Jabi, nakikinig kay Milo habang ipinaliliwanag nito na pagkatapos ng epidemya ng rust, marami sa mga species ang namatay, samantalang ang iba ay nakapag-adjust. Matagal na niyang hininala na may ilang anyo ng buhay na umangkop upang kumain ng rust o kaya'y neutralisahin ito. Pinatibay ni Jabi na ang mga kabute ay ang organismong ito. Dagdag pa niya, ang lahat ng mushroom keepers ay naghahanap sa alamat na si Sabako, isang mitolohikal na kabute na may kakayahang ganap na lipulin ng rust mula sa parehong buhay na nilalang at mga bagay. Samantala, tinukso ni Bisco si Pau, pinuri ang kanyang kakayahan sa paggamit ng tungkod at patagilid na inisip na ipakita niya ang parehong husay gamit ang kanyang bakal na tungkod. Galit na galit, ipinakita ni Pau ang kanyang pagiging kapitan ng City Guards, iniutos na sumuko siya o mamatay. Ngumiti si Bisco, hinamon siya na gawin ng banta. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Pau. Nagpalitan sila ng mga suntok, at humanga si Bisco sa bilis ni Pau sa kabila ng kanyang sakit na rusting disease na nasa huling yugto. Ngunit tinanggihan ni Pau ang papuri ni Bisco, tinawag siyang mushroom terrorist na nagkakalat ng rust saan man siya maglakad. Iwasan ang susunod na pag-atake ni Pau, tumugon si Bisco na dapat siyang mag-aral, ang mga kabute ay hindi nagkakalat ng rust, kinakain nila ito. Hindi kumbinsido si Pau, hinamon siyang patunayan ito sa pamamagitan ng pagsagip sa kanilang bansa. Sinabi ni Bisco na balak niyang gawin iyon, ngunit mga tulad ni Pau ang humaharang sa kanya at ginugulo siya bilang kontrabida. Pagod na sa argumento, sumabog si Pau, habang si Bisco naman ay pabirong nagsabi na sawa na siyang makita siyang walang make-up. Kinuha ni Bisco ang kanyang bisikleta at itinapon ito sa kanya, ngunit tinamaan siya ng isang malakas na sipa ni Pau, kaya't bumalik ito sa kanya. Sa kalagitnaan ng hangin, sumabog ang bisikleta, nagdulot ng isang pagsabog na nagpalipad kay Bisco sa buong laban. Bumangga siya sa isang dambuhalang bowling pin na natamba sa epekto. Lumapit si Pau sa kanya, hiniling na aminin ni Bisco na narito siya upang magkalat ng rust gamit ang mga spores ng kabute at maghayganti sa pag-uusig ng mga mushroom keepers. Pinawalang bahala ni Bisco ang akusasyon, sinabi niyang hinahanap niya si Sabako, ang pinakamalakas na kabute na kumakain ng rust, upang iligtas ang kanyang mentor. Hinimok niya si Pau na tumigil na, wala siyang laban sa kanya o sa kanyang lungsod, ngunit tumanggi si Pau. Ngumiti si Bisco, sinabi na tapos na ang kanyang negosyo dito. Inamin niyang nakatagpo siya ng isang magaling na doktor, si Milo, at napansin ang pagkakapareho ni Pau kay Milo. Nang itanong ni Bisco kung magkamag-anak sila, sumabog si Pau, nagtanong kung ano ang ginawa ni Bisco sa kanyang kapatid. Pabirong tinanong ni Bisco kung ano ang gagawin ni Pau kung nasaktan niya si Milo. Galit na galit, ipinakita ni Pau ang kanyang buong lakas, pinatumba ang isang malaking bowling pin, ngunit nakaiwas si Bisco. Sumugod siyang muli, ngunit naging walang silbi ang kanyang tungkod, puno na ito ng mga kabute. Galit na sumigaw si Pau ng pangalan ni Bisco, at tinamaan siya ng isang malakas na sipa sa tiyan ni Bisco, na nagpadapa sa kanya. Sumunod ang isang pana, na tumama ng tumpak. Nawala ang malay ni Pau at bumagsak sa mga braso ni Bisco. Bumalik si Bisco sa mga imburnal, ngunit narinig ang isang boses na nagutos na ibaba ang hostage at humarap.
Ibinaba ni Bisco si Pau at sumugod patungo sa pinagmumulan ng boses, at natagpuan si Jabi, na nakangiti sa kanyang prank. Inis na pinagalitan ni Bisco ang matandang lalaki dahil ginulat siya, ngunit mabilis na naging emosyonal si Bisco nang makita ang paggaling ni Jabi. Dumating si Milo, nagbigay ng pasasalamat na buhay pa si Bisco at nagpasalamat sa pagliligtas kay Jabi. Inalok ni Milo na magbayad bilang gantimpala ngunit napahinto nang makita ang kanyang walang malay na kapatid. Habang iniusog siya laban sa pader, nahirapan siyang maniwala na natalo siya ni Bisco. Ipinayo ni Bisco kay Milo na gamitin ang parehong gamot na ibinigay niya kay Jabi. Ininject ito ni Milo, at unti-unting nawala ang tensyon sa mukha ni Pau habang dumadaloy ang ginhawa. Hinimok ni Jabi si Bisco na tumakas bago dumating ang Sea Guards. Pumayag si Bisco, ngunit nanatili si Jabi na magpaiwan upang bigyan siya ng oras. Tumutol si Bisco, ngunit pinaalalahanan siya ni Jabi na hindi siya handa para sa mahabang paglalakbay. Nag-argue si Bisco na walang saysay ang iwan siya, kung wala si Jabi, hindi niya kayang mag-synthesize ng gamot mula sa mga sabako na kabute. Tumingin si Jabi kay Milo, na agad nagmakaawang sumama, tinitiyak sa kanila na kaya niyang gawin ang gamot na hinahanap ni Bisco. Nagngisi si Bisco, nagdududa kung ang isang doktor mula sa lungsod ay makakaligtas ng 2 araw sa desyertong ito. Hindi tinatablan, tumugon si Milo na handa siyang magsakripisyo ng anumang panganib upang iligtas ang kanyang kapatid. Nahulog si Bisco, ngunit tinanggap siya bilang partner, na binabalaan na ang mga Mushroom Keepers ay laging magkasama, parang mga Sith Lords, and kapag namatay ang isa, malapit na ang iba. Kasalukuyan, napansin ni Jabi ang isang grupo ng mga city guards na papalapit at mabilis na naglunsad ng isang salvo ng mga arrow na may kabutong kabute, lumilikha ng isang diversion na nagbigay kay Bisco at Milo ng pagkakataong makatakbo. Tinanong ni Bisco si Milo tungkol sa mga intensyon nito ukol sa kanyang kapatid na babae, at sumagot si Milo ng may matibay na determinasyon, magagampanan niya ito ng mag-isa. Iniwanan niya siya ng maraming mga ampulang medikal at maingat na ipinasok ang kanyang bracelet sa pulso ng kapatid. Nagsalita ng isang taus-pusong pamamaalam na halos magdulot ng pangalawang hiya kay Bisco. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Bisco si Milo at tumakbo, binabalaan na ang anumang pagkaantala ay magdudulot ng mabilis na pagtatapos ng kanilang paglalakbay. Habang tumatakbo sila patungo sa hilagang pinto, nisalayan nila ang isang hindi madaanan na harang ng mga city guards. Dumating ang mga reinforcement mula sa likuran, ikinulong sila sa isang humihigpit na bisig. Sa kabutihang palad, nanatiling alerto si Jabi. Nagbibigay ng proteksyon. Sa isang matapang na galaw, pinakawalan ni Bisco ang isang arrow patungo sa tulay, na nagpasabog ng isang dambuhalang kabute na naghatak sa kanila sa labas ng mga pader ng lungsod. Kaya, nagsimula ang kanilang paglalakbay. Ngunit, sa halip na magtungo sa hilaga upang hanapin ang mahirap matagpo ang Sabako Mushroom, biglang lumiko si Bisco patungong silangan. Nahihirapan si Milo na makasunod at tinanong ng may pang-iinsulto kung si Bisco ay may Zor syndrome, isang kondisyon na nakakaapekto sa tamang direksyon. Hindi natuwa, mariing sinabi ni Bisco na magsarili siya, hindi siya nagkakamali kailanman, naghahanap lang siya ng kanyang kabayo, si Sanem. Dumating sila sa isang bihirang puok ng luntiang lupa, na hindi tinatablan ng kalawang. Nabighani si Milo sa mga lumulutang na bilog ng halaman na tinatawag na driftweed, isang uri na nakapag-aangkop upang sumipsip ng araw sa araw at maglabas ng malumanay na liwanag sa gabi. Hinayla siya ni Bisco, pinapaalala ng mahigpit na hindi ito isang magaan na lakbayin. Nagpatuloy si Bisco, ngunit habang sinusubukan ni Milo na sumunod, biglang nilamon siya ng pagduduwal at siya'y nahulog. Walang pag-aalinlangan, pinahintulutan siya ni Bisco na magpahinga sa isang inabandonang sasakyan bago bigyan siya ng spike lizards bilang pagkain. Lumayo si Milo nang may disgust sa itsura ng mga ito, ngunit ini-roast ito ni Bisco at tahasang inutusan siyang lunukin ang mga ito ng buo, nagbabala na ang mga bituka ng mga ito ay may hindi matitiis na kapitan. Matapos kainin ng mga butiki, ipinaabot ni Milo kay Bisco na baka wala na pang 1 buwan si Jabi upang mabuhay. Dahil sa oras na iyon, hindi na posible na makapunta sa Northern Region at makabalik na naglalakad. Hindi nagpatinag si Bisco, sagot niya na alam na niya iyon, hindi siya tanga. Naglabas siya ng mapa at ipinakita ang kanyang plano, gamitin ang isang inabandonang riles na magpapabilis ng kanilang biyahe sa loob lamang ng 2 araw. Nagbago ang ekspresyon ni Milo at nag-alala nang marinig ito. Nagbabala siya na ang mga lumang riles ay puno ng gutom na mga iron rats. Mga nilalang na kayang gawing kalansay ang isang malusog na tao sa loob ng ilang segundo. Kahit pa sa lakas ni Bisco, magiging imposibleng mapigilan ang isang kawan.
Gayunpaman, hindi pinansin ni Bisco ang kanyang mga alalahanin, at sinabi ng diretso na hindi niya haharapin ang mga ito mag-isa. Sa mga sandaling iyon, isang dambuhalang pangil ng alimango ang sumabog mula sa lupa, at malakas na tumunog ang sipol ni Bisco. Sa isang malakas na tunog, sumabog ang steel crab mula sa ilalim ng lupa. Pinatibay ni Bisco ang loob ni Milo, inutusan siyang huwag matakot, ang nilalang na ito ay parang kapatid na niya. Tinulungan niya si Milo na umakyat sa likod ng alimango, ipinaliwanag na ang nilalang na ito ay mas pinipili ang malamig na mga lugar, kaya nga siya naghanap dito. Bukod pa rito, sa sobrang bilis at tibay nito, wala silang dapat ikatakot sa mga iron rats o kahit anong iba pang banta na maaaring magtago sa mga mina. Namangha si Milo sa nakakamanghang tanawin mula sa likod ng alimango. Ngunit nang subukan niyang magbigay ng isang magiliw na bati, pinabayaan lang siya, dali-daling hinawakan ng alimango si Milo at itinapon siya sa gilid. Tumawa ng malakas si Bisco habang si Milo, sugatan ngunit determinado, ay mabilis na bumangon. Inihagi sa kanya ni Bisco ang isang ekstrang damit at biniro siya na dapat ay magmukha naman siyang isang mushroom keeper. Hindi tinatablan, maingat na nilapitan ni Milo ang alimango, na nanatiling may alinlangan sa kanyang presensya. Sinubukan niyang makuha ang tiwala nito bago muling sumakay. Ngunit agad siyang itinapon pabalik. Nang magtampo sa kanyang kalagayan, tumangging sumunod at naglakad sa likod ng alimango sa ilang sandali. Nang kalaunan ay hikayatin siya ni Bisco na sumakay at matutong magpadyak ng alimango, muling itinapon siya. Ulit-ulit ang pangyayaring ito, at pagsapit ng gabi, lubos na nanghina si Milo. Nang makita ni Bisco ang kanyang pagkadismaya, pinatibay siya ng kasamahan, sinabing sa tamang oras at pagkakakilanlan, tatanggapin din siya ng alimango bilang isang kaibigan. Kinabukasan, habang maingat na inihahanda ni Bisco ang isang espesyal na likido na kayang magdulot ng mabilis at dambuhalang paglago ng kabute, patuloy si Milo sa kanyang walang saysay na pagsisikap na kontrolin ang alimango. Ang hindi maipaliwanag na nilalang ay gumagalaw ayon sa sarili nitong kagustuhan, muntik nang mabangga ang isang dumadaang batang babae, kayang pigilan ni Milo ang alimango sa huling sandali. Ngunit, ang biglaang paghinto ay nagpadala kay Milo na lumipad sa hangin. Tuwang-tuwa, inalok siya ng batang babae na turuan siya ng sining ng crab riding. Sa huli, nalaman ni Milo na ang batang babae pala ay ang tusong mercenary na nakatakas sa mga kamay ni Kuro. Ang mapanlinlang na anak ng sinamantalaang pagkakataon upang nakawin ang alimango at tumakas. Sa kabutihang palad, nakita ni Bisco ang kaguluhan at mabilis na kumilos, nagpapaputok ng mushroom arrow na nagpadapa sa kanya mula sa likod ng nilalang. Nang makita siya ng batang babae, agad itong tumakbo. Kaya't nagpadala si Bisco ng sunod-sunod na mga arrow upang habulin siya. Samantala, inifocus ni Milo ang atensyon sa pag-aalaga sa mga sugat ng alimango, na aksidenteng naipon niya dahil sa sobrang higpit ng mga reins. Sa gulat ni Bisco, mabilis na nakuha ni Milo ang tiwala ng alimango, at pinasunod ito, isang tagumpay na inihalin tulad ni Bisco sa pag-iskap ng pangalawang base sa isang alimango, na inisip niyang kinakailangan ng matagal na panahon upang marating ang antas ng ugnayang iyon. Pagdapo ng gabi, nadiskubre nila ang isang lumang memorial ng digmaan at nagpa siya na magpahinga doon, tanging upang matuklasan na ito'y occupied na. Agad na nakilala ni Bisco ang intruder bilang ang magnanakaw ng alimango mula kanina, ngunit nang humarap siya sa kanila, ang tubig na umaagos mula sa bawat butas ng kanyang katawan, naramdaman ni Milo na may seryosong nangyayari. Mabilis na kumilos, tinulungan niyang magsuka siya, ngunit patuloy siyang naghihirap, may isang bagay na nakabara sa kanyang tiyan. Walang pag-aalinlangan, ipinagpatuloy ni Milo ang kanyang pagkilos at pinagdikit ang kanyang mga labi sa kanya sa isang malalim, madiin na hakbang, at nakuha ang isang napakapangit na malaking uod mula sa kanyang tiyan. Nilundag ni Bisco ang uod at durog ito sa ilalim ng kanyang mga paa, at nagtanong, ano ito? Tumugon si Milo ng malungkot, tinukoy ito bilang isang balloon worm. Noong nakaraan, pinipilit ng mga alipin ang kanilang mga bihag na kainin ang mga itlog nito, at binibigyan sila ng gamot araw-araw upang hindi magbunga ang mga ito, sinisiguro na imposibleng makatakas. Ang pamamaraang ito ay nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon, ginagamit ito sa mga bilanggo, at ang nagpasimuno ng pahirap na ito ay walang iba kundi si Kuro. Matapos magmura laban kay Kuro, ang batang babae, na nagpakilala bilang si Tirel, ay nag-alinlangan kay Bisco. Tinukso ni Bisco siya, tinanong na magpasalamat muna siya sa doktor na nagligtas ng kanyang buhay. Ngunit, nanatiling duda si Tirel, idineklara na walang nigel iligtas ng isang batang magandang babae na walang inaasahang kapalit. Nagsimula siyang maghubad, magtangka ng malandi, inanyayahan si Milo na ilagay ang kanyang sariling balloon worm sa loob niya.
Hindi tinatablan, tahimik na tinanggihan ni Milo siya. Sinabing niligtas niya lang siya dahil siya ay isang doktor, at ang magligtas ng buhay ay kanyang tungkulin. Tinutok ni Bisco ang mata kay Tyrell at binanggit na para siyang isang negosyante, nagtanong kung mayroon siyang mga supply. Nabigla si Tyrell na hindi nila ito ginagawa para sa katawan niya, kaya nagpasya siyang magnegosyo. Ipinakita niya ang kanyang mga pagkain, ngunit nagtanong si Bisco para sa isang bagay na simple, gaya ng tuyong tinapay, mura ngunit nakakabusog. Tinukso siya ni Tyrell bilang isang walang perang tanga, ngunit hindi tinatablan, binili ni Milo ang isang pakete ng biskwit upang ibahagi nila. Habang nagsisimula silang kumain, walang pakialam na itapon ni Tyrell ang isang lalagyan ng gasolina, sinasabing walang bibili nito sa malapit na panahon. Nang sumapit ang gabi, biglang nagising si Bisco mula sa malalakas na pagyanig, agad niyang napansin na wala si Milo sa kanyang hinihigaan. Habang tinitingnan ng paligid, biglang sumugod si Tyrell at pinigilan siya. Doon na lumitaw ang katotohanan, isang dambuhalang mantis shrimp na nakatago sa ilalim ng war memorial, nagising mula sa kanyang pag-idlip. Ang mantis shrimp na ito ay kumakain ng gasolina, at ang isang galon na itinapon ni Tyrell noong gabi bago ay sapat na upang pukawin ang dambuhalang nilalang mula sa kanyang pagkakatulog. Nararamdaman ni Milo ang paparating na panganib ng mas mabilis kaysa kaninuman, kaya tumakbo siya ng mabilis sa ibabaw ng alimasag, habang ang dambuhalang mantis shrimp ay walang humpay na humahabol sa kanya. Lumabas sina Bisco at Tyrell mula sa kanilang silungan, napagtanto nilang wala silang kakayahang tumulong habang binabagtas sila ng walang katapusang putok ng kanyan mula sa dambuhalang hayop. Napansin ni Bisco ang mga minang malapit sa kanila at agad na nakilala ang matinding panganib, kung makarating ang mantis shrimp sa lugar na iyon, tiyak na magdudulot ng isang malupit na pagsabog ang walang tigil nitong pag-atake. Agad niyang tinawag si Milo, inutos na pigilin ang hayop sa pamamagitan ng pagtama sa ulo nito. Ngunit nagatubili si Milo, nagduda sa sarili niyang kakayahan. Hinikayat siya ni Bisco na magtiwala sa kanyang sarili bago inutusan ng alimasag na maglunsad ng direktang atake sa noo ng mantis shrimp. Tinipon ni Milo ang kanyang tapang at tinaya ang lahat, inutusan ng alimasag na tamaan ang dambuhalang nilalang ng diretso sa gitna ng mga mata nito. Tumalon ang alimasag sa ere, at tumama ng tumpak na hampas na pansamantalang nagpatigil sa hayop. Pagbagsak ni Milo, inihagis ni Bisco si Tyrell patungo sa kanya bago siya lumipad pataas. Sa matibay na layunin, pinakawalan ni Bisco ang isang makapangyarihang pana na tumama diretso sa noo ng mantis shrimp, isang nakamamatay na tira. Agad, isang malawak na pagsabog ng mga kabute ang sumabog mula sa walang buhay na katawan ng hayop, tanda ng kanilang tagumpay. Matapos ang laban, huminga ng maluwag si Bisco, alam niyang buo pa ang mga mina at riles. Ngunit sa isang malupit na pagkakataon, ang patay na mantis shrimp ay nagpaputok ng isang huling desperadong tira diretso sa mga mina, na nagpasabog ng mga ito at nilamon ng apoy. Naguluhan si Bisco at hindi makapaniwala, napagtanto niyang wala na silang ibang opsyon kundi ang maglakbay sa mahirap at mahabang ruta. Kinabukasan, nagising si Bisco sa tunog ng pag-aalala ni Milo, nawala si Tyrell at kinuha ang kanyang pera. Sa simula, galit na galit si Bisco at nagpasya na hanapin siya at pagbabayaran, ngunit nalaman ni Milo na iniwan ni Tyrell ang isang kargamento ng mga gamit kapalit ng kanyang pera. Kasama nito, nag-iwan siya ng isang sulat na nagsasabing makipagtulungan si Milo sa kanya sakaling mamatay si Bisco. Walang ibang pagpipilian, nagpatuloy si Bisco at Milo patungong Hilaga, ngunit nakatagpo sila ng isang malawak at desolatong puting disyertong walang hanggan. Habang nauubos ang kanilang mga supply, ang pagod at gutom ay sumikop sa kanila. Nang dumating ang kanilang desperasyon, nakita nila ang isang ligaw na pakwan at nagtakbo patungo rito, pero isang batang lalaki ang nakaagaw nito sa kanila. Nang makita ng batang lalaki ang isang matapang na pulang buhok na lumalapit, nataranta siya at tumakbo ng mabilis. Hindi tinatablan si Bisco sa edad ng bata at hinawakan ito, hinihinging ibigay ang pakwan. Bago pa siya makagalaw, isang bala ang tumama sa lupa malapit sa kanyang mga paa. Tumingala siya at nakita ang isang batang lalaki na may suot na maskara at may hawak na baril, kasama ang isang grupo ng mga katulad niyang armado. Inakusahan nila si Bisco at Milo na mga kidnapper na ipinadala ni Kuro para dukutin sila. Sumimangot si Bisco at tinanong, sino ba yang Kuro na yan? Ipinaliwanag ni Milo na si Kuro ang gobernador ng Amama, kilala sa kanyang kalupitan at pabago-bagong mga desisyon. Tiniyak ni Bisco sa mga bata na wala siyang koneksyon kay Kuro at nagalok pang bumili ng pagkain mula sa kanila. Ipinakita ang kanyang pera bilang patunay.
Ngunit ang leader ng mga bata ay hindi kumbinsido, nagpasabog ng isa pang warning shot habang nagsasabing hindi siya nagtitiwala sa kahit anong salita ng isang pulang buhok. Nainis si Bisco sa lantad na pagkiling, kaya't mabilis niyang ipinakita ang kanyang wanted poster, ipinagmamalaki ang milyon-milyong dolyar na pabuya sa kanyang ulo. Sinabi niya sa mga bata na kung ituturo siya patungong Amama, makakamtan nila ang lahat ng yaman na nais nila. Mabilis na iniwan ng mga bata ang kanilang galit, at agad nilang inaresto si Bisco at Milo. Habang si Bisco ay may nakangiting pagpapakita ng tagumpay dahil gumana ang kanyang plano, si Milo naman ay hindi ganoon kasaya. Gayunpaman, nagpasya siyang samantalahin ng pagkakataon, pinapaamo ang isang batang babae gamit ang kanyang didiriz. Inescort ng mga bata sina Bisco at Milo papunta sa kanilang pamayanan, na pinaghaharian ng isang dambuhalang estatwang bakal na kanilang pinapahalagahan bilang isang relikya mula sa kalawakan. Nakakagulat, tanging mga bata lang ang naroroon, at agad nilang inihiwalay at ikinulong sina Bisco at Milo upang matiyak na walang pagkakataon sa pagtakas. Nakita ni Milo na nakulong siya kasama si Lily Plum, na nagdala ng pagkain at binuksan ang mga gapos niya. Habang nag-uusap sila, tinanong ni Milo tungkol sa pagkawala ng mga matatanda sa pamayanan. Malungkot na ipinaliwanag ni Plum na ang mga matatanda ay umalis upang maghanap ng trabaho, iniwan ng mga bata upang magtaguyod para sa kanilang sarili. Habang nag-uusap, napansin ni Milo ang mga kaliskis sa kamay ni Plum at kusang lumapit upang tingnan ng mabuti. Hindi nagatubili si Plum at sinabi na ito ang rust disease, isang karamdaman na matagal na niyang tinatamo mula pa pagkabata. Nag-alala si Milo at tinanong kung sino ang nag-diagnose sa kanya, at ikinukwento ni Plum na dumating ang mga tao ni Kuro sa kanilang bayan, sinabi nilang lahat ay may ganitong karamdaman. Dahil sobrang mahal ng paggamot, napilitan ng mga matatanda na umalis upang maghanap ng trabaho. Puno ng galit si Milo nang marinig ito, napagtanto niyang ang karamdaman na iyon ay hindi rust disease. Walang pag-aalinlangan, ibinunyag ni Milo ang katotohanan kay Plum. Samantala, si Bisco ay kumakain ng pagkain na inihanda ng mga bata at nagtaka, mas masarap pa ang kanilang pagkain kaysa sa kanyang mga natikman. Pagkatapos, napansin niya ang isang napakagandang harpon na nakasabit sa dingding at agad na naakit ang kanyang interes. Ipinakilala ng leader ng mga bata na ang harpon ay pag-aari ng kanyang yumaong ama, na pinatay ng mga puwersa ni Kuro. Iningatan niya ito bilang isang patuloy na alaala ng kanyang paghihiganti. Ngunit hinikayat ni Bisco ang batang leader na ibigay ang sandata, sinabing siya ang makakagamit nito ng mas mahusay. Itinutok ni Nuts ang kanyang baril kay Bisco bilang sagot, ngunit bago siya makagalaw, narinig niya ang masayang tinig ng mga bata na tinatawag siya palabas, sabik na ipakita ang kanilang himalang paggaling. Naintriga, lumabas si Nuts upang siyasatin, ipinagkatiwala ang isa pang bata sa pag-aalaga kay Bisco. Nasamantala ang pagkakataon, pinag-USA ni Bisco ang batang lalaki gamit ang mga kawili-wiling kwento ng kanyang mga karanasan, ipinapakita ang kahangahangang lalim ng kanyang kaalaman. Walang takot ang bata sa kanya, dahil ang isang tagapag-alaga ng kabute ay minsang nagligtas ng kanyang buhay. Bilang pasasalamat, iniaalok ng bata kay Bisco ang mapa ng hilagang lugar. Biglang nagkaroon ng kagyat na pangangailangan, at tumakbo ang bata patungo sa banyo, agad na ipinag-utos kay Bisco na huwag tumakas. Si Bisco ay ngumisi lamang at madali niyang binasag ang kalaw-angin ng mga tanikala ng bakal. Samantala, matagumpay na naalis ni Milo ang sakit na shell disease mula sa lahat ng mga bata at maingat na idinokumento ang formula ng gamot para magamit sa hinaharap. Nang magtanong ang mga bata kung paano nila maipapakita ang kanilang pasasalamat, hiniling ni Milo ang pagpapalaya kay Bisco. Habang ang karamihan sa mga bata ay agad na pumayag, nanatiling matigas si Nuts, iginiit na kailangan nilang kunin ang gantimpala sa ulo ni Bisco upang makakuha ng mga armas para sa kanilang pagtatanggol laban sa nalalapit na banta ng isdang blowfish na lumilipad. At tulad ng inasahan, dumating ang dambuhalang isdang blowfish at mabilis na bumaba sa bayan. Habang ang mga emergency sirens ay umaatungal, ang mga tao sa bayan ay nagmadaling lumabas upang harapin ang banta. Ang mga bata ay nagpakawala ng isang hail of gunfire sa dambuhalang isda sa kalangitan, ngunit sobrang pangit ng kanilang aim, parang mga baguhang stormtroopers na nagsasanay, at hindi nakatama ng kahit isang shot. Isang isda ang nahulog at kinuha ang batang nakatalaga sa pag-aalaga kay Bisco, na nagdulot ng kaguluhan sa bayan. Sa sandaling iyon, pumasok si Bisco ng dramatic, pinaangat ang sarili sa pamamagitan ng kanyang mushroom catapult technique. May dala siyang ninakaw na harpon, at hinati ang nilalang sa dalawa, iniligtas ang batang bihag bago tuluyang pinaslang ang mga natitirang flying fish ng tumpak. Pagkatapos ng labanan,
Tinawag ni Bisco ang kanyang dambuhalang alimango at naglakad papunta kay Milo, hinihikayat siyang sumama. Si Plum ay nanawagan kay Milo na manatili sa bayan hanggang sa siya ay magkaedad, ngunit hindi siya pinansin ni Milo, at pinayuhan siyang maghanap ng ibang tagapangalaga. Bigla, itinapon ni Nuts ang harpoon patungo kay Bisco. Pinipilit siyang dalhin ito. Hindi nagtagal, naglakbay si Bisco at Milo sa isang malawak na desyertong nababalutan ng nyebe, at ang kanilang mga provisions ay lubhang hindi sapat upang magtagal. Bigla, napansin ni Milo ang isang ulap ng itim na usok na lumalabas sa malayo, ngunit ang atensyon ni Bisco ay nakatutok sa isang bagay na mas kaakit-akit, isang mataba at malasa na kuneho. Ipinaghanda ang mga daliri para sa isang tumpak na pagbaril, ngunit bago siya makapagsagawa, sinamantala ni Milo ang pagkakataon upang ipakita ang kanyang kahusayan sa archery. Ngunit, lumihis ang kanyang palaso at hindi tumama sa target, kaya tinukso ni Bisco si Milo, tinawag siyang baguhang walang kakayahan. Pagkatapos, biglang sumabog ang palaso, naglabas ng malagkit na sapot na nakakulong sa kuneho. Matapos makita ito, ipinagmalaki ni Milo kay Bisco na siya ay gumawa ng isang espesyal na palaso na dinisenyo upang makahuli ng target kahit na ito'y magkamali, ngunit tumanggi pa rin si Bisco na aminin ang katalinuhan ni Milo. Makalipas ang ilang sandali, nakita nila ang isang kakaibang poste na nakalabas mula sa nyebe. Nang kunin ito ni Bisco, lumitaw ang nagyayelong katawan ni Tyrell na nakabalot sa yelo. Walang pag-aalinlangan, pinainit nila ito at dinala sa isang kuweba, kung saan ipinaalam ni Milo sa kanya na malamang ay namatay siya sa loob ng 10 minuto kung hindi sila nakialam. Ngunit walang pakialam, sumagot si Tyrell ng walang malasakit, kaya't nainis si Bisco at nagtanong kung ito ba ang pasasalamat na ibinibigay niya sa mga nagligtas sa buhay niya. Gayunpaman, binago ni Milo ang usapan at tinanong kung paano siya nakarating ng maaga kaysa sa kanila. Mapanuring ibinahagi ni Tyrell na kinuha niya ang helicopter na nakapark sa War Memorial upang magkaroon ng kalamangan, ngunit napalakas siya ng isang anti-aircraft tank at bumagsak. Tinutukoy ni Bisco na ang ganitong kinalabasan ay hindi maiiwasan, dahil ang karma ay isang malupit na puwersa, at si Tyrell ay nakapag-ipon ng maraming kamalasan. Sa kanyang mga salita, dumilim ang ekspresyon ni Tyrell. At inamin niyang wala siyang pagpipilian kundi gumawa ng masama upang mabuhay mula pagkabata. Pagod na raw siya sa ganitong buhay at kung hindi sila nakialam, tatanggapin na lang sana niya ang kanyang wakas ng walang paglaban. Biglang, inilapit ni Bisco ang isang naglalagablab na uling sa kanyang noo, at inutusan siya na itapon na ang mga hanggal na pag-iisip. Galit na nagpasabog si Tyrell at sinabihan siyang umalis, sinabing wala siyang balak na tingnan ang pangit na mukha ni Bisco, lalo na't mas gugustuhin niyang ituon ang kanyang pansin kay Milo. Hindi tinatablan, sinabi ni Milo ng kalmado na may pagkain sila kung gusto niyang kumain. Nagalok si Tyrell na magbayad sa kanila, ngunit mahinahong tinanggihan ni Milo, na nagdulot ng hindi maipaliwanag na pamumula sa mga pisngi ni Tyrell. Hindi nagtagal, sumakay din si Tyrell sa alimango, iginiit na siya ang magdadala kay Milo patungo sa susunod na istasyon ng tren. Hindi tinatablan, sumagot si Bisco na hindi nila kailangan ng kanyang tulong at inutusan siyang bumaba, na nagpasimula ng isa na namang pagtatalo. Naiinis sa kanilang walang katapusang alitan, biglang itinapon sila ng alimango sa lupa. Habang sila ay bumangon, napansin ni Milo ang isang pamayanan na malapit na. Dumating sila sa kampo, kung saan ang mga lokal ay nag-uusap sa isang di kilalang dialekto para kay Bisco. Sinubukan ni Milo na makipag-ayos gamit ang pira-pirasong pananalita, ngunit tinanggihan ng mga mangangalakal ang kanilang pera, at humingi ng isang bagay na may tunay na halaga. May ilang tao na nagsimulang magmasid sa alimango na may interes. At nagalit si Bisco sa simpleng pahiwatig na iyon. Nagbunyi si Tyrell sa inis bago biglang nagsalita sa kanila ng tamang snowman. Mabilis niyang sinabi sa mga ngalakal na kung makakakuha siya ng magandang deal mula sa dalawang magugulong ito ngayon, madali niyang maloloko ang mga ito sa hinaharap, katulad ng ginawa niya noon. Si Bisco, na pinapatnubayan ng kanyang likas na kutob, ay nakilala ang nakatagong pang-iinsulto ni Tyrell, ngunit napilitan siyang aminin na epektibo ang kanyang taktika. Kapalit ng isang pinatuyong anguila, nakakuha sila ng mga kinakailangang gamit. Hawak ang kanilang mga supply, nagpatuloy sila patungo sa istasyon ng tren, ngunit natagpuan nilang ang pasukan ay natabunan ng yelo. Subalit, hindi ito naging hadlang kay Bisco, na inutusan ng alimango na basagin ang nagyayelong harang ng madali. Habang sila ay bumababa sa kailaliman ng istasyon, ginamit ni Bisco ang mga glow mushroom upang magbigay ng mahina ngunit sapat na liwanag na maggabay sa kanilang daraanan. Hindi nagtagal, nadiskubre niya ang isang serye ng mga automated na tren, isa sa mga ito ay tila gumagana.
Sinubukan ni Milo na patakbuhin ang tren, ngunit natuklasan nilang kinakailangan nito ang pre-apocalyptic na pera upang gumana, isang bagay na wala sila. Habang ang dalawang bata ay nag-uusap ng magulo at nag-iisip ng solusyon. Huminga ng malalim si Tyrell at inutusan silang magtabi. Kunwaring walang pakialam, naglabas siya ng toolbox at nagsimulang magayos ng makina. Mabilis niyang sinabi na dati siyang nagtatrabaho bilang isang mekaniko, isang mahirap na trabaho, ngunit kahit papaano ay sulit ang bayad. Ngunit ikinwento niya kung paanong ang kanyang koponan ay tinawag ng isa sa pinakamalalaking korporasyon sa mundo upang ayusin ang isang Iron Giant. Ang proyekto ay nagdulot ng sakuna, kung saan marami ang namatay dahil sa kalawang habang ginagawa ang trabaho. Ikinwento ni Tyrell na iniwan niya ang propesyon dahil hindi niya kayang isakripisyo ang kanyang buhay para rito. Pagpapakita ng wala ng pakialam, inutusan niya si Milo na magbigay sa kanya ng ilang oras habang siya ay nagtatrabaho. Samantalang abala si Milo sa paghahanda ng pagkain, naaalala niya ang maraming kamanghamanghang tanawin na nakita niya sa kanyang mga paglalakbay, bago niya binago ang usapan patungkol kay Jabi. Tahimik na inilarawan ni Bisco si Jabi bilang kanyang guro at ang tanging ama na kanyang nakilala. Bagamat mahigpit na guro sa simula, unti-unting naging malambot si Jabi habang si Bisco ay umuunlad. Pinatibay ni Milo ang kanyang mga salita, tinitiyak kay Bisco na tiyak nilang may iligtas si Jabi, at nagdagdag si Bisco ng matibay na pahayag na isasama nila si Pa sa kanilang misyon. Dumating ang sandali na tanong ni Tyrell ng walang emosyon, kung tapos na ba ang kanilang therapy session, dahil natapos na niya ang kanyang gawain. Bilang tugon, inabot ni Milo kay Tyrell ang bahagi ng pagkain. At nang matapos nilang kumain, nagpasya silang konsultang muli ang handbook na kanilang nakuha mula sa mga S-People, isang compendium na naglalaman ng mga lokal na hayop sa mga hilagang rehiyon. Ang mga ilustrasyon sa loob ng libro ay kakaibang estilo. Kahit hindi ito tinitingnan, instinctively na napansin ni Bisco na tila ito ay iginuhit ng isang mushroom keeper. Ipinaliwanag niya na ang mga tulad nila ay may natatanging estilo ng sining, at tinanong niya ng hindi gaanong seryoso kung may mga imahe ba ng mga kabute sa libro. Tumango si Milo, na nagsabing mayroong ilustrasyon ng kabute sa ibaba ng bawat pahina. At bigla, natagpuan ni Milo ang isang pahina na may label na Rust Eater. Agad na napahinto si Bisco, tumayo ng mabilis at pinagmamasdan ang teksto ng mabuti. Sumigaw siya, nagsasabing ang Rust Eater mushroom ay tumutubo sa isang napakalaking, lumilipad na ahas na kayang kainin ng mga helicopter sa isang kagat. Ang kanyang kasiyahan ay tumaas dahil sa impormasyong ito, dahil tumutugma ito sa kanyang naunang kaalaman tungkol sa elusive na psycho mushroom. Pagkatapos nito, sumakay sila sa tren at matagumpay na pinaandar ito ni Milo. Nagpasalamat siya kay Tyrell, ngunit mabilis siyang nilinaw ni Tyrell na wala siyang balak sumama sa kanila, mas pinapahalagahan ang sariling kaligtasan kaysa sa walang saysay na pakikipagsapalaran. Nang humiling si Milo na malaman ang kanyang pangalan upang maipakita ang tamang pasasalamat, nagatubili siyang ibahagi ito. Bilang tugon, ipinakilala ni Milo ang kanilang sarili, at nag-alangan si Tyrell bago niya dahan-daang ibinigay ang kanyang pangalan. Si Bisco ang unang nagpasalamat, ngunit mabilis na bumalik sa kanyang karaniwang ugali, matapang na nagsasabing ang tadhana ay nagtagpo ng kanilang mga landas, na tiyak na magtataglay ng kanilang muling pagkikita, bagamat malamang ay magtatapos ito sa kanyang kamatayan. Nagngalit si Tyrell at sumagot, sinabing sila ang mamamatay, at siya mismo ang magtutulungan upang ilibing si Bisco nang nakapaibaba. Pinagningas ni Milo ang makina ng tren at muling nagpasalamat kay Tyrell, tinitiyak na siya ay mananatili sa kanyang alaala hanggang sa muli silang magkita. Nahiya si Tyrell sa mga salita ni Milo, at sinubukan niyang magpasalamat sa kanila, ngunit bago pa siya matapos, umaandar na ang tren. Samantala, habang lumalalim si Milo sa pagbabasa tungkol sa dambuhalang puting ahas, may tumalsik na likido sa mga pahina. Tumingala siya at nakita ang malagkit na slime na tumutulo mula sa itaas, at agad na pinaputok ni Bisco ito. Sa loob ng ilang saglit, lumabas ang 4 na gelatinous na nilalang sa labas ng bintana, kaya't nagdesisyon ang dalawa na lumabas at harapin ang mga ito. Agad na nagpaputok si Bisco ng mga palaso, ngunit si Milo ay nagatubili, hindi sigurado sa kanyang kakayahan sa paggamit ng pana. Pinayuhan siya ni Bisco na magtiwala sa sarili, ipinapaalala sa kanya na siya ay masusing sanay. Nagdesisyon si Milo na sumuporta kay Bisco at kinuha ang posisyon sa kanyang gilid. Pinalipad niya ang mga explosive na palaso sa mga papalapit na slimes, tinamaan ang mga lumulusob sa kanya, ngunit walang sign na humihinto ang pagdami ng mga nilalang. Pinili ni Bisco na gumamit ng espesyal na mushroom arrow na naglalabas ng mga corrosive spores. Mabilis na pinapalambot ang mga katawan ng mga slime.
Nagkaroon sila ng kaunting kaluwagan, iniisip na tapos na ang laban, hanggang sa mga dambuhalang mga tentakulo ang humawak sa kanila pareho. Sa kanilang takot, buhay pa pala ang pinuno ng mga slime. Agad na pinuputol ni Bisco ang pagkakahawak sa kanya ni Milo, ngunit siya naman ang nahawakan ng mga tentakulo. Ang higanteng nilalang ay nagtangkang lamunin siya. Pinaputok ni Bisco ang isang mushroom arrow sa bukas nitong bibig, ngunit hindi tinatablan ang halimaw. Nakikita ang malubhang sitwasyon ni Bisco, nagdesisyon si Milo na kumilos ng matindi. Inutusan niya ang alimango na bunutin ang makina ng tren mula sa kanyang kinalalagyan at ihagis ito sa dambuhalang slime, na lumikha ng sapat na pagkagambala upang makalaya si Bisco. Pagkatapos, naghanda si Milo ng isang explosive arrow at tinutok ito sa malaking kalaban, ngunit, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba sa idea ng pagtama sa isang hindi gumagalaw na target. Sa isang labis na dramatikong kilos, hinawakan ni Bisco ang mga kamay ni Milo at pinayuhan siyang magtiwala sa sarili. Nagpakatatag si Milo at pinakawalan ng palaso, na nagdulot ng malakas na pagsabog at winasak ang dambuhalang slime. Dumating sila sa malawak na kapatagan kung saan sinasabing tumutubo ang elusive na rust-eater mushroom. Sa harap nila, isang dambuhalang kanya ng kumakalat, ang mga magaspang na pader nito ay pinalamutian ng mga kumpol ng bioluminescent fungi. Kumpiyansa si Bisco na ang mga kumikislap na kabute na ito ay mga labi ng ani ng mushroom keepers. Isang bakas na iniwan mula sa kanilang pagkuha ng rust-eater 15 taon na ang nakalilipas. Biglang bumagsak ang isang dambuhalang maya na may galit na atake, ngunit sa kabutihang palad, nakaiwas sila mula sa mga pangil nito. Tumaas ang ibon sa ibabaw ng kanyan, ngunit naputol ang paglipad nito nang biglang sumabog ang napakalaking puting ahas mula sa ilalim, nilulunok ito sa isang matinding kagat. Nakatayo si Milo at Bisco nang nakabigla, hindi makapaniwala sa laki ng halimaw na ahas. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Bisco, at agad niyang tinukoy na ito na ang pagkakataon niya upang kunin ang hinahangad na rust-eater. Ipinaputok niya ang isang palaso patungo sa kabilang gilid ng kanyan at maingat na dumaan sa isang matibay na lubid patungo sa kabilang panig. Inutusan ni Bisco si Milo na umatake mula sa kabilang flank, ngunit sa kanyang pagkabigo, ang mga pana niya ay naging ganap na hindi epektibo, hindi man lang nakakapagsugat sa makapal na balat ng ahas. Habang tumataas ang kanyang inis, nagmamadali siyang maghanap ng bagong estratehiya, ngunit isang ganap na ibang krisis ang biglang sumik. Papalapit sa kanya si Pauwo, na may matinding determinasyon, at naglakbay ng malayo sa hilaga upang hanapin ang kanyang kapatid. Akala niya ay inagaw ni Bisco si Milo, kaya't naglunsad siya ng isang matinding pag-atake. Mabilis na iwas si Bisco sa mabilis na bisikleta ni Pauwo at nagpaputok ng pana bilang ganti, ngunit madaling na-deflect ito ni Pauwo. Habang tinititigan siya, ipinahayag niya na pagbabayaran ni Bisco ang ginawa niyang pagdukot sa kanyang kapatid. Hindi nagpaapekto si Bisco at sumagot na sumunod si Milo sa kanya ng kusa, dahil nais nitong iligtas ang buhay ni Pauwo. Hindi tinanggap ni Pauwo ang kanyang mga salita, kaya't ipinagpatuloy ni Bisco ang pang-iinis. Nagbiro na hindi niya aakalain na kapatid siya ni Milo, dahil mukhang siya ay maaaring maging ina ni Milo. Ang sinabi ni Bisco ay nagpasiklab ng galit kay Pauwo, ngunit bago pa man siya makapagsimula ng pag-atake, biglang sumabog ang malaking puting ahas mula sa kanyan. Sandali siyang na-paralyze ng pagkabigla, hindi makagalaw habang ang dambuhalang ahas ay pinalo siya gamit ang mga nakakatakot na pangil na tumutubo mula sa mga gilid nito. Agad na sinunggaban ni Milo ang pagkakataon. Tumalon sa likod ng dambuhalang hayop at sumakay sa ibabaw ng alimango. Tinawag niya si Bisco, ipinagutos na kunin si Pauwo, at pinaputok ang mga malalaking pangil ng alimango sa katawan ng ahas. Ang nilalang ay naglabas ng isang nakakatakot na hiyaw, paulit-ulit na inuungol ang salitang, "Imit kay," sa isang hindi natural na sigaw, at sa sakit nito, pinakawalan si Pauwo, na nahulog at nahawakan ni Bisco sa ere. Matapos ang kanyang misyon, bumaba si Milo, ngunit gumalaw ang ahas. At ang mahahabang dila nito ay umikot sa alimango upang agawin ito. Nag-aalala, tinawag ni Bisco si Pauwo na i-rev up ang kanyang bisikleta kung nais niyang magkaroon ng pag-asa na mailigtas ang kanyang kapatid. Habang abala si Milo sa desperadong pagtutol, sinusubukang labanan ng dila ng ahas gamit ang lason, ngunit wala itong epekto. Nang mag-isip ng mabilis, nagdesisyon si Milo ng isang matinding hakbang, pinutol ang pangil ng alimango, na alam niyang maghihilom ito sa paglipas ng panahon. Pumalo siya sa layunin, ngunit habang sila ay bumabagsak, ang malaking ulo ng ahas ay biglang sumugod sa kanila, at ang malaking bibig nito ay nakatambad, handang lunukin si Milo ng buo. Ngunit hindi likas kay Bisco ang sumuko.
Mabilis niyang hinugot ang pana at tinutok ito sa mahina ng bahagi ng ahas. Sa sandaling iyon, isang bigla at malakas na impact ang tumama sa hayop, na nagbago ng direksyon nito. Tumingin si Milo at nakita si Bisco at Pauwo, na ngayon ay magkasama sa kanilang pagsisikap na iligtas siya. Si Bisco ay lumipad patungo sa kanya, hawak ang kanyang kamay sa kalagitnaan ng hangin, ngunit bago pa sila makatakbo, umatras ang ahas at nilulun silang dalawa. Ngunit ang tagumpay ay panandalian lamang para sa dambuhalang nilalang. Mula mismo sa loob ng katawan nito, isang pagsabog ng malalaking kabute ang pumutok at pinaghati ang laman ng ahas, na nagbukas sa mga panga nito. Sinunggaban ng pagkakataon, pinasok ni Bisco at Milo ang isang bakal na tungkod sa utak ng ahas, na nag-trigger ng mas malakas na pagsabog ng kabute na nagbuhos sa kanila ng dugo ng ahas. Gumamit sila ng isang matayog na kabute bilang pansamantalang slingshot, at pinaputok nila ang kanilang mga sarili patungo sa kaligtasan, kung saan sinalubong sila ng alimango, nang bumagsak ang dambuhalang nilalang na walang buhay sa lupa. Nagkaroon ng emosyonal na muling pagkikita sina Milo at Pauwo, at sabay nilang binaba ang grupo upang suriin ang mga legendaryong sabik na kabute na namumukadkad sa katawan ng nahulog na ahas. Ngunit may napansin si Bisco na kakaiba. Kumuha siya ng kabute at sinimulang kainin ito. Ngunit natuklasan niyang ito ay tumutulad sa isang pangkaraniwang kabute sa lasa at hitsura. Sabi niya na mas mabuti pa sigurong manghuli ng isa pang hayop upang magkaroon ng mas magandang pagkakataon na matuklasan ng Rust Eater, ngunit pinigilan siya ni Milo, sinabing hindi siya handang makipaglaban. Itinulak siya ni Bisco palayo dahil hindi siya pwedeng mag-aksaya ng oras, ngunit bigla na lang napansin ni Milo ang kabute na kumikislap nang dumampi ang dugo ni Bisco dito. Naisip ni Milo na ito ang lihim sa paggising ng kapangyarihan ng kabute. Tinanong niya si Bisco tungkol sa uri ng dugo nito, ngunit hindi alam ni Bisco kung ano ang ibig sabihin ng uri ng dugo. Labis na nagulat si Milo, ngunit napagtanto niyang ganoon din ang naging sagot ni Jabi nang gamutin siya sa lungsod. Na-realize ni Milo na may espesyal na katangian ng dugo ng Mushroom Keeper. Habang abala si Milo sa pag-aalaga kay Bisco at nagsasaliksik tungkol sa Rust Eater, nagsimula nang mag-isip si Pauwo na baka hindi naman pala masama ang mga Mushroom Keeper. Nagdesisyon siyang ayusin ang bisikleta niya, ngunit nang lumabas siya, namangha siya nang makita ang isang dambuhalang helicarrier na may hugis balyena na lumulutang sa ibabaw ng kanyan, nagpapaputok ng harpoon sa malaking ahas. Nagtakbuhan sina Milo at Bisco at agad nilang napagtanto na ang helicarrier ay pagmamay-ari ni Kuro, na sumusunod kay Pauwo upang tiyakin na malilipol niya si Bisco. Walang pag-aatubili, pinaputok ni Bisco ang isang pana na may kabute patungo sa lumilipad na sasakyan. Ngunit agad na nabulok ang mga kabute nang magsimula itong tumubo. Bilang ganti, nagpakawala ang piloto ng walang tigil na gunfire, ngunit maingat na iniiwasan ni Bisco ang mga bala, tumaas sa taas ng sasakyan, at nagbato muli ng pana sa loob nito. Ngunit inaasahan ni Kuro ang hakbang na ito at nag-counter sa pamamagitan ng pagpapaputok kay Bisco ng isang espesyal na rust bullet bago kunin ang mga labi ng ahas at umatras patungo sa langit. Pagdapo ng umaga, nagdesisyon si Pauwo na bumalik sa Amama. Dala ang isang batch ng gamot mula sa Rust Eater upang gamutin si Jabi. Pinili niyang huwag inumin ang gamot, at lihim na itinagong ang mahalagang katotohanan na ang mga sabito mushrooms ay nangangailangan ng dugo ng Mushroom Keeper upang magising ang kanilang kapangyarihan. Sa halip, iniwan niya ang gamot kay Bisco, na ang katawan ay nagsimulang magdusa mula sa rust, dahil siya lamang ang may lakas na labanan si Puro. Sa isang biglaang pagbabago ng ugali, lumapit siya kay Bisco nang may pagka-flirtatious, nagbibiro sa kanya, na ikinahiya ng baguhang si Bisco, kaya't namula siya ng matindi. Pumunta si Pauwo sa Amama ngunit nakatagpo ng isang brainwashed na sundalo sa isang checkpoint ng seguridad, na agad na umatake sa kanya. Mabilis niyang pinatumba ang sundalo, ngunit dumating si Kiro kasunod ang mga gwardya. Ipinahayag ni Kiro na kailangan magtulungan si Pauwo, at ipinakita niyang hawak niya si Jabi, ang matandang lalaki. Samantala, sinusubukan ni Bisco at Milo na mag-relax habang gumagaling ang mga sugat ni Bisco. Ngunit hindi mapigilan ang kanyang ligayang espiritu, kaya't siya'y patuloy na naglalaro sa mga latian kasama ang alimango. Isang hapon, habang si Milo ay abala sa paghahanda ng pagkain sa kanilang taguan, biglang nag-alab ang telebisyon, at ipinakita ang isang broadcast mula kay Kuro na may hawak na bihag na si Pauwo. Malamig na inutusan ni Kuro si Milo at Bisco na sumuko kung nais nilang iligtas si Pauwo. Isang alon ng pagkawasak ang damaloy kay Milo, na nagpa-paralyze sa kanya ng takot. Nang bumalik si Bisco, nakita niyang nakatayo si Milo, hindi makagalaw, at puno ng takot. Agad na tinikman ni Bisco ang nilutong stew ni Milo, at napansin niyang mayroong laso ng tulog na kabute.
Sa isang iglap, naisip ni Bisco na sinusubukan siyang lokohin ni Milo, isang hakbang na sanhi ng panganib kay Powwow. Walang pag-aatubili, nagdesisyon si Bisco na magsimula ng misyon upang iligtas siya agad. Desperado, sinubak ni Milo na pigilan si Bisco, iginiit na malayo pa ang paggaling ng mga sugat nito. Ngunit nang hindi siya pinansin, iniangat niya ang kanyang pana, matibay ang kanyang determinasyon. Alam niyang nasa malubhang kalagayan si Bisco, marahil ay mas malala pa kaysa kay Powwow o kay Jabi. Kung aatake ito sa ganitong kalagayan, tiyak na hindi siya makakaligtas. Nang may matibay na paniniwala, ipinanumpa ni Milo na hindi niya hahayaan na mamatay ang kanyang kaibigan. Bilang tugon, sinabi ni Bisco na hindi niya hahayaang mamatay ang magandang kapatid ng kanyang kaibigan. Inutusan niya si Milo na tumabi, ngunit nang tumanggi ito, nagpaputok si Milo ng pana. Mabilis na iwasan ni Bisco ang tira at gumanti ng isang matalim na suntok, pinatumba si Milo sa lupa. Ngunit sa maikling sandaling iyon, lihim na pinuntirya ni Milo si Bisco at pinagsaksak siya ng malakas na sedative. Habang bumabagsak si Bisco, unti-unting nawawala ang kanyang malay, tumulo ang mga luha ni Milo, kahit siya mismo ay nasaktan. Sa tahimik na determinasyon, ipinangako niya na siya ang magiging proteksyon ni Bisco laban sa hindi kailangang panganib. At siya mismo ang magliligtas kay Powwow at Jabi. Samantala, abala si Kuro sa paglalaro ng yuyo laban sa isang brainwashed na sundalo na wala ng ibang magawa kundi mag-rant tungkol sa kanyang pagkatalo. Sa inis, itinulak siya ni Kuro palayo. Kasabay ng kanyang galit, biglang bumukas ang pinto, at sumugod si Milo, may pana sa kamay at nakatutok ito diretso kay Kuro. Bumalik sa isipan ni Milo ang mga paghihirap na idinulot ni Kuro kay Powwow sa nakaraang mensahe. Ang sadistikong tyrant ay inutusan siyang ibigay ang wala ng buhay na katawan ni Bisco pati na rin ang formula para gumawa ng gamot laban sa rust. Sa kabila ng kanyang kalagayan, matigas na tumanggi si Powwow, nilate ang mga banta ni Kuro. Ipinahayag niya na hindi ipahihintulot ni Bisco na magtagumpay si Kuro dahil ang pulang buhok na mandirigma ay darating upang lipulin silang lahat. Galit na galit sa pagtanggi ni Powwow, pinahirapan ni Kuro ng mas matindi si Powwow, na nagdulot ng pagkabasag sa loob ni Milo. Ngunit ngayon, nakatayo siya sa harap ni Kuro, at hindi siya magpapatalo. May matibay na determinasyon, hiniling ni Milo kay Kuro na sabihin ang kinaroroonan ni Powwow. Ngunit hindi nagpadala si Kuro, at tumugon ng may hamon, kailangan mo nang ibunyag ni Milo ang lihim ng pagpapalit ng Rust Eater mushrooms upang maging gamot. Nagkunwaring susunod, iniutos ni Milo kay Kuro na maghanap ng Rust Eaters upang ipakita niya ang proseso. Sumunod si Kuro, ipinadala ang isa sa kanyang mga mindless trolls upang magdala ng basket ng mga kabuting ito. Nang dumating ang specimen, ipinaliwanag ni Milo na kinakailangan ng mga karagdagang compound upang magbago ang mga ito. Kinuha ni Milo ang ilang mga vial mula sa kanyang bag at nagsimulang haluin ang mga ito ng may kalkuladong pag-iingat, ang kanyang tinig ay matatag habang nagsasalita. Napansin ni Kuro ang katotohanan ng huli, isang malakas na mushroom spore. Sa isang iglap, napuno ang silid ng makapal na ulap ng pink na usok. Agad na sinamantala ni Milo ang pagkakataon, mabilis na pinatumba ang mga gwardya bago tinaga si Kuro gamit ang isang pasakal na punyal na may lason. Nang may malamig na determinasyon, binalaan siya ni Milo, kung pinahahalagahan niya ang kanyang buhay, kailangang ibunyag ni Kuro ang kinaroroonan ni Powwow. Ngunit bago pa makapagpatuloy si Milo, bigla na lang sumabog ang sakit sa kanyang tagiliran. Nagpaputok si Kuro gamit ang isang nakatagong crossbow, at tumama ang isang palaso sa kanya, tumagos ng malalim. Walang pag-aatubili, pinainom ni Milo ang antidote, agad na pinawalang bisa ang lason sa kanyang dugo. Nangangatog, tinanong ni Milo kung paano niya nagawa iyon. Bumangon si Kuro na may mapang asar ng ngiti, na may tinig na puno ng madilim na kaligayahan, dating mushroom keeper din siya. Dama po si Milo upang magsagawa ng isa pang atake, ngunit bigla siyang nahinto sa kalagitnaan ng galaw. Isang malupit na pagninilay ang dumaan sa kanyang isipan nang ipaliwanag ni Kuro, hindi ordinaryo ang kanyang palaso. Mayroon itong puppetron, isang malas na sigil na nag-uugnay sa biktima gamit ang neural link implant. Habang nakangisi si Kuro sa kasiyahan, ipinagmalaki niyang siya lang ang nakaisip ng pambihirang teknik na ito. Subalit, imbis na magpasalamat sa kanya, tinawag siya ng mga mushroom keeper bilang isang kabalbalan at pinalayas. Nagbigay ng babala si Kuro kay Milo na maaari niyang pilitin siyang mag-self-termination sa mismong sandaling ito, ngunit una, kailangan niya ang formula para sa gamot na nagpapagaling sa rust. Ngunit, sa kabila ng panggigipit at mga pangakong gantimpala, nanatiling matatag sa kanyang katahimikan si Milo. Dahil sa kanyang pagtanggi,
Nagalitan si Kuro at nagdesisyon siyang ipadala siya sa kabilang buhay. Biglang sumabog ang mga pinto at pumasok si Bisco upang baguhin ang takbo ng laban. Nakangisi si Kuro, na nagsabing matagal na niyang inaasahan ang pagdating ni Bisco, ngunit nanatiling walang pakialam si Bisco. Dahil sa kabangisan ng pagwawalang bahala ni Bisco, nagalit si Kuro at inutusan siyang kilalanin siya. Sa wakas, siya ang nag-organisa ng smear campaign laban sa mga Mushroom Keepers. Tinitiyak na ang mga ito ay hinhunt habang siya lamang ang yumayaman. Si Bisco, hindi tinatablan, ay simpleng nagsabi na ang pagsisiwalat na ito ay mas lalo pang magpapasaya sa kanyang paghihiganti. Walang pag-aatubili, itinataas ni Kuro ang crossbow, ngunit bago siya makapaputok, pinunit ni Bisco ang kanyang braso gamit ang isang tamang-tamang tira. Siguradong nanalo na siya sa laban, ibinaba ni Bisco ang kanyang depensa, ngunit bigla na lang pinatakbo ni Kuro ang kontrol niya kay Milo. Pinipilit siyang magpaputok ng maraming palasong may lason patungo kay Bisco. Nagmakaawa si Milo kay Kuro na patawarin si Bisco, nag-alok ng isang mahalagang pahayag bilang kapalit, ang dugo ng Mushroom Keeper ay kailangan upang gisingin ang mga nakatagong kapangyarihan ng S-Mushroom. Natuwa si Kuro sa bagong kaalaman, ipinahayag ang kanyang pasasalamat, at bilang tanda ng pagpapahalaga, sinabi niyang bibigyan niya si Bisco ng mabilis at walang sakit na kamatayan sa isang tumpak na tira sa utak. Desperado, nagmakaawa si Milo kay Kuro na huminto, ngunit nang tumuon ang kanyang mata sa matibay at matatag na mga mata ni Bisco, napagtanto niyang mayroon siyang plano at nagpaputok pa rin. Sinunggaban ni Bisco ang palaso gamit ang kanyang mga ngipin at pagkatapos ay iniluwa ito pabalik kay Kuro, na tinamaan sa mata. Galit na galit, sinubukang pabagsakin ni Kuro sina Bisco at Milo kasama niya, pero isang mushroom arrow ang tumama sa kanyang controller at isinampal siya sa bubong. Nakilala ni Bisco ang mga kabuteng iyon, at nang lumingon siya, nakita niyang si Joby ang nagligtas sa kanila. Pagkatapos ay pinjen-ilang ni Joby si Milo para mapalaya siya mula sa brainwashing at sinabi na gaano man kasamaan ang mga teknik ni Kuro. Hindi siya kayang talunin ng mga ito sa harap ng kontrol niya sa mga kabute, kahit noong nakaraan. Sinabi ng matandang lalaki kina Bisco at Milo na matagal na siyang naghihintay ng tamang pagkakataon sa selda ng kulungan, nagpapanggap na ulyanin para ma-distract ang gwardya sa labas. Humingi siya ng pagkain, at inihagis ng gwardya sa kanya ang isang patay na daga. Nang ma-distract ang gwardya dahil sa isang tawag sa telepono, pinalaki niya ang isang espesyal na acidic na kabute sa katawan ng daga na natunaw ang mga rehas. Nailigtas din niya si Pauwo sa daan at sinabihan itong pumunta sa ligtas na lugar habang inaasikaso pa niya ang ilang bagay. Narinig niya ang mga pagsabog at pumunta roon para tingnan ang nangyayari. Pagkatapos niyon, lumabas ang tatlong lalaki sa gusali, pero pinalibutan sila ng mga tauhan ni Kuro. Malubha ang pinsala sa mga tuhod ni Bisco at hindi na siya makalaban, kaya hiniling ni Joby kay Milo na dalhin si Bisco sa ligtas na lugar at gamutin ito habang siya ang haharap sa laban. Mabilis na tumakbo si Milo habang pasan si Bisco, pero nahabol siya ng mga tauhan ni Kuro na nasa ilalim ng mind control at nagsimulang magpaputok ng mga Rust Arrow. Mabilis na kumalat ang rust disease sa katawan ni Milo, at muntik na siyang mawalan ng malay nang biglang lumitaw ang alimango mula sa nyebe at pinabagsak ang lahat ng kalaban. Gayunpaman, masyado nang nasugatan si Milo at unti-unting nawalan ng malay habang nag-aalala pa rin kay Bisco. Napanaginipan ni Milo na masayang nagpipiknik sina Bisco, Joby, at Pauwo sa luntiang damuhan, pero habang sinusubukan niyang lapitan sila, lalo lamang silang lumalayo sa kanya. Nagising siyang bigla nang matapos ang panaginip, at pinakalma siya ni Bisco. Sinabi ni Bisco na katatapos lang niyang balutan ng mga sugat ni Milo, at napansin ni Milo na nakapiring siya at kumalat na ang rust disease sa kanyang katawan. Maingat siyang inalagaan ni Bisco, na sinabing nagnakaw siya ng rust eater mula sa kuta ni Kuro at sinunod ang mga tagubaylang isinulat ni Milo para makagawa ng gamot mula rito. Sinabi ni Milo na inumin muna ni Bisco ang gamot, pero nagsinungaling si Bisco at sinabing nauna na niyang ininom ito. Ipinatong ni Bisco ang kamay ni Milo sa bahagi ng kanyang katawan na hindi pa tinutubuan ng kalawang upang paniwalain siya sa kasinungalingan, pagkatapos ay tinurukan siya ng gamot. Sinimulang kausapin ni Milo si Bisco tungkol sa mga simpleng bagay, humihingi ng tawad dahil sa pagsugod niya ng mag-isa, pero naunawaan naman ni Bisco ang kanyang desperasyon. Pagkatapos, sinubukan ni Milo na ipare si Bisco sa kanyang kapatid dahil ship niya ang dalawa, pero nagulat at nataranta si Bisco dahil ayaw niyang makipag-date sa isang babaeng sobrang bayulente. Tumawa lang si Milo at pagkatapos ay ikinwento kay Bisco ang tungkol sa mapayapang panaginip na naranasan niya. Hiniling niya kay Bisco na manatili sa tabi niya habang nagpapagaling siya, at hinawakan ni Bisco ang kanyang kamay hanggang makatulog siya.
Pagkatapos makatulog ni Milo, napagtanto ni Bisco kung paano ang pakiramdam ni Joby habang pinalalaki siya. At kung bakit handa si Joby na isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanya. Sumakay si Bisco sa kanyang alimango, handang ipaglaban si Kuro kahit ikamatay niya ito para sa kanyang unang tunay na kaibigan. Kasabay nito, si Pauwo ay tumatakas mula sa lungsod upang hanapin sina Bisco at Milo nang bigla niyang makita ang ilang truck ng militar na patungo sa base ni Kuro. Sa base, pinangunahan ni Kuro si Joby papasok sa loob, habang ikinukwento sa kanya ang bago niyang masamang plano. Sinabi ni Kuro na ang kalaw-angin na hangin na umiihip sa buong bansa ay humina na. At unti-unting bumababa ang mga bagong kaso ng kalawang na sakit. Hindi iyon maganda para sa kanyang negosyo, kaya't nagbabalak siyang artipisyal na lumikha ng kalaw-angin na hangin upang mahawa ang mas maraming tao. Hindi maintindihan ni Joby kung paano iyon magagawa ni Kuro, pero nang makita niya ang katawan ng isang Iron Giant sa isang lawa ng natutunaw na kalawang, naintindihan niya ang lahat. Sinabi ni Kuro na matagal ng panahon mula nang naging pinagmulan ng kalawang na sakit ang mga Iron Giant na ito. At kahit nakaramihan sa kanila ay sira na, natagpuan niya ang isa na may buo pang rust generator engine. Balak niyang gamitin ang kapangyarihan nito para lumikha ng mga higanteng bala ng kalawang at ipaputok ang mga ito sa buong bansa upang mabilis na kumalat ang kalawang. Nayanig si Joby sa ideyang ito, at sinabi ni Kuro na magpapaputok siya ng isang bala sa lambak kung saan matatagpuan ng higanteng puting ahas upang wala nang makalikha ng Shaku mushrooms. Tinakot din niya si Joby na ipapaputok niya ang mga bala sa nayon ng mga Mushroom Keeper, ngunit sinabi niyang hindi niya iyon gagawin kung makikipagtulungan si Joby sa kanya at magpapadala ng ilang batang Mushroom Keepers para gamitin ang kanilang dugo sa paggawa ng gamot. Biglang sinuwag ni Joby si Kuro sa ulo at sinabing isang hamak na duwag lang siya na puro pananakot lang ang alam dahil wala siyang tapang na gawin ang mga banta niya. Galit na galit si Kuro at tinutukan ng baril si Joby. Pero bigla siyang sinugod ng isa sa mga nakamaskarang gwardya at pinabagsak si Joby. Inutusan ni Kuro ang gwardya na huwag patayin si Joby, ngunit putulin ang mga daliri nito upang hindi na siya makapagpaputok ng palaso kailanman. Muli niyang inalok si Joby na sumali sa kanya. Pero sinagot siya ng matanda ng, halikan mo ang puwet ko. Ipinagutos ni Kuro na putulin ang kamay ni Joby, pero sa halip, pinuto ng gwardya ang mga kadena at pagkatapos ay sinaksak ang mga paa ni Kuro. Napasigaw si Kuro sa sakit at hinablat ang maskara ng gwardya, at natuklasan niyang si Bisco pala ang nakapasok sa gusali niya. Hinawakan ni Bisco si Kuro at inihagis siya pababa sa lawa ng natutunaw na kalawang, pero bumangga si Kuro sa isang tulay bago mahulog. Sinabi ni Bisco kay Joby na puntahan ang pasilidad at wasakin ang higanteng kanya na balak gamitin ni Kuro sa pagpapaputok ng mga bala ng kalawang. Habang siya naman ay bababa upang tapusin mismo ang ugat ng lahat ng kaguluhan. Hinubad ni Bisco ang kanyang coat, at nagimbal si Joby nang makita niyang kumakalat na ang kalawang sa katawan ni Bisco. Binalaan niya si Bisco na pabigla-bigla ang makipaglaban kay Kuro sa kasalukuyang kondisyon niya, ngunit iginiit ni Bisco na magtiwala ito sa kanyang pinakamagaling na estudyante. Samantala, lumabas si Joby upang pigilan ang dambuhalang kanyan elepante, ngunit inatake siya ng biglaan ng isang gorilla boxer. Sa kabutihang palad, dumating si Pauwo sa tamang sandali, pinatalsik ang halimaw gamit ang isang makapangyarihang hampas mula sa kanyang bakal na sibat. Sa ibang dako, bumaba si Bisco upang harapin si Kuro, na sa kabila ng naunang pagyayabang, ay nanginginig sa takot. Histerikal niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na gamitin ang kanilang huling alas at mabilis na pinaputukan si Bisco, tinamaan ang kanyang mata. Ngunit sa halip na mapabagsak ito, lalong lumakas ang kanyang takot nang makita ang hindi matinag na galit ni Bisco. Biglang bumagsak mula sa kisame ang isang napakalaking berserker, habang ang tagapamahala nito ay nahulog sa kumukulong kalawang sa ibaba. Napahalakhak si Kuro, tuwang-tuwa sa pagdating ng kanyang pinakamalakas na sandata, at inutusan ng halimaw na wasakin si Bisco. Sunod-sunod na pinakawalan ng dambuhalang mandirigma ang mga putok ng kanyan, ngunit lumilihis ang mga ito mula sa target. Sa isang iglap, sumugod ito kay Bisco, pinilit siyang umatras. Ngunit hindi natinag si Bisco, kaagad siyang pamana sa mga paa ng halimaw, at agad na tumubo ang mga bakal na kabute. Gumuho ang estrukturang kinatatayuan nila, dahilan upang mahulog ang berserker sa kumukulong bangin. Ngayon, si Kuro na lang ang natitira. Itinutok ni Bisco ang kanyang pana, handang tapusin ang laban. Ngunit nang pakawalan niya ang palaso, lumihis ito mula sa target, nagkalasog-lasog na pala ang kanyang mga daliri, tinupok ng walang awat na pagkasira dulot ng kalawang. Natawa ng malakas si Kuro, kumbinsidong siya ang nagwagi hanggang sa sumugod si Bisco at pinabagsak siya ng isang matinding suntok,
sabay deklarang hindi niya kailangan ng mga palaso para tapusin ang laban. Sa matinding takot, nagtatakbo si Kuro, ngunit hinabol siya ni Bisco nang may matatag na hakbang, pinupuksa ang mga na-brainwash niyang alagad sa daan. Kahit tinatadtad ng bala ang kanyang katawan, hindi natinag si Bisco. Sa huling bugso ng lakas, isang napakalakas na suntok ang pinakawalan niya, pinulbos ang kanyang sariling kinakalawang na braso laban sa mukha ni Kuro. Hapo at halos hindi na makatayo, natanong ni Bisco si Kuro na itinutok ang baril, handang tapusin siya. Ngunit bago nito mahayla ang gatilyo, isang palaso ang sumibat sa ere, tinaga ang kanyang prosthetikong kamay, dumating si Milo sa perpektong sandali. Sinamantala ni Bisco ang pagkakataon, sinunggaban niya si Kuro, isinubsob ang mga ngipin sa leeg nito, at hinatak siya pababa sa kumukulong dagat ng kalawang. Pinilit niyang ilubog si Kuro, ngunit naramdaman niyang unti-unti na rin siyang hinihila pababa. Dali-daling sumugod si Milo, desperado, isinisigaw kung paano nagawang itapon ni Bisco ang kanyang buhay matapos mangakong mananatili sa tabi niya. Nakiusap siya, inamin niyang hindi niya kakayanin ang matinding kalungkutan. Ngunit sa halip na sagutin ito, inihagis lang ni Bisco ang kanyang pana sa kanya. Sa huling pagkakataon, tiniyak niya kay Milo na kahit mawala ang kanyang katawan, mananatili ang kanyang diwa, na babalik siya mula sa libingan upang bantayan ito. Sa kanyang huling hininga, ipinagkatiwala niya kay Milo ang isang mabigat na hiling, tapusin siya bago pa siya lumunin ng kalawang. Habang tumutulo ang luha, tinanong ni Milo si Bisco kung muli silang magkikita sa kabilang buhay. Isang matatag na sagot ang ibinigay ni Bisco. At sa mabigat na puso, pinaputok ni Milo ang kanyang baril, bumaon ang bala sa dibdib ni Bisco. Nahulog siya sa kumukulong kalawang, tuluyang nilamon ng nag-aapoy na kailaliman. Bigla ang nalugmok sa kaguluhan ng pasilidad, bumagsak ang mga sistema nito dahil sa matinding pinsala. Isang sirang tubo ang naglabas ng rumaragasang tunaw na kalawang patungo sa dambuhalang kanyan elepante, handang magdulot ng pagkawasak sa lambak ng higanteng ahas. Samantala, patuloy na nakikipaglaban sina Pauwo at Joby laban sa walang habas na mga gorilla boxer. Napansin ni Pauwo ang nalalapit na sakuna, kaya sinunggaban niya ang isa sa mga halimaw at inihagis ito ng buong lakas, pinataob ang kanyan bago ito makapaputok. Ilang saglit lang, isang serye ng pagsabog ang yumanig sa pasilidad habang ang mga tauhang may maskarang kuneho ay nagtatakbuhan sa takot, sumisigaw na patay na si Kuro. Nang mapagtanto ni Joby ang sitwasyon, naunawaan niyang natapos na ni Bisco ang kanyang misyon. Habang nilalamon ng apoy ang gusali, mabilis na sumugod si Pauwo sa loob, determinado siyang mahanap si Bisco bago mahuli ang lahat. Paulit-ulit siyang naghanap ngunit walang bakas ni Bisco. Bigla, bumagsak ang mga debris mula sa itaas, nagbabantang lunurin siya sa tunaw na kalawang, ngunit agad na kumilos si Milo, lumikha ng isang pagsabog ng kabute upang protektahan siya. Nang hindi na nag-aksaya ng oras, magkasama silang tumakas mula sa gumuguhong pasilidad. Nang mamataan ni Joby si Milo, agad siyang nagtanong kung nasaan si Bisco. Napawi ang ekspresyon ni Milo, at sa lungkot na tinatago sa kanyang mga mata, tahimik niyang sinabi na si Bisco ay nabubuhay na lamang sa kanyang puso. Agad na naunawaan ni Joby ang masakit na katotohanan. Ilang saglit lang, tuluyang bumagsak ang gusali, nalugmok sa naglalagablab na guho. Dumating ang mga rescue team mula sa lungsod, sinuyod ang mga labi ng pasilidad upang maghanap ng mga nakaligtas, ngunit ang malawak na pagkalat ng kalawang ay nagpaiwas sa kanilang pagsisikap. Si Milo, nilamon ng pangungulila, hinanggad na kahit isang beses pa ay masilayan si Bisco. Biglang, mula sa mga guho, isang dambuhalang kamay ang lumitaw, dinurog nito ang isang helicopter sa kanyang mahigpit na hawak. Natahimik ang lahat habang unti-unting gumalaw ang muling nabuhay na bakal na higanti, ang kanyang kalansay na balot sa tunaw na kalawang. Hindi ka panipaniwala ang tanawing ito. At bago pa nila maunawaan ang nangyayari, pinakawalan ng halimaw ang isang pagsabog papunta sa kalangitan. Ang proyektilang ito ay bumagsak sa malayong lambak, nagdulot ng isang napakalaking pagsabog. Napaatras sina Joby at Milo sa gulat, tiyak na naabo ang lahat ng sak mushroom sa rehiyon. Ngunit wala ng oras para magluksa, isang mas malaking panganib ang paparating. Gumanti ang mga tangke, pinaulanan ng walang awat na bala ang bakal na higanti, ngunit tila walang epekto ang kanilang pagsalakay. Sa tugon, nagbuga ang dambuhala ng rumaragasang tunaw na kalawang, nilulunod ang buong larangan ng digmaan sa nakakalason na pagkabulok. Nagtago si Mel at ang kanyang mga kasama sa mga kanal ng hukay, at habang lumalakad palayo ang bakal na higanti, napansin nilang nakabaon sa kalawang ang kanilang alimasag. Tiniyak ni Joby sa kanila na hindi tinatablan ng kalawang ang nilalang, ngunit mangangailangan ito ng matinding pagsisikap upang palayain ito.
Buong determinasyong hinimok ni Milo si Joby na hukayin ng alimasag habang siya naman ang haharap sa bakal na higanti. Pinigil siya ni Pauwo, binabalaan siya sa kabal iwang humarap mag-isa sa ganoong nakakatakot na kalaban. Ngunit matatag ang paninindigan ni Milo, hindi siya nag-iisa. Lagi niyang kasama si Bisco. Samantala, si Tirol ay patuloy na gumagala, sinusubukang gampanan ang papel ng isang matinong mangangalakal. Habang papalapit siya sa isang checkpoint, nalulugmok sa kanyang mga alaala ni Bisco at Milo, biglang sumulpot ang isang sundalo, isa sa mga dating alipin ni Kuro. Napaatras si Tirol sa hilakbot nang makita ang kakilakilabot na halamang tumutubo mula sa ulo nito. Ngunit sa pagkamatay ni Kuro, ang parasitikong halamang ito ay biglang kumalas at nalaglag. Ang mga sundalo, ngayoy malaya sa kanyang kontrol, ay natigilan, hindi maunawaan ang kanilang biglaang kalayaan. Biglang bumaba ang isa sa mga helicopter ni Kuro upang mag-refuel. Agad na nagtanong ang mga sundalo, may halong pangamba sa kanilang mga tinig, at agad namang isiniwalat ng nababahalang tripulante ang malagim na katotohanan, kapwa naglaho sina Kuro at Bisco sa isang mapanirang labanan, at sa kanilang pagkawala, isang nakakatakot na sandata ang napalaya. Napatitig si Tirol, pilit inuunawa ang kanilang mga sinabi, nang biglang marinig niya ang isang malalim at yumanig na tunog, walang duda, ang hakbang ng bakal na higanti. Ang dambuhalang halimaw ay inaakit ng dalawang helicopter papunta sa isang liblib na kampong militar, kung saan naghanda ang hukbo para sa kanilang huling depensa. Sumabog ang mabibigat na artilyeriya, pinaulanan ng walang awat na bala ang dambuhala, ngunit ni isang gasgas ay hindi ito nagawa. Sa isang iglap, gumanti ito ng walang habas, nilipol ang buong armada sa loob ng ilang segundo, dinurog ang lahat ng nasa harapan nito gamit ang nagbabagang sinag ng laser at rumaragas ang tunaw na kalawang. Dahan-daang lumakad ang bakal na higanti patungong timog, paulit-ulit na inuusal ang pangalan ni Bisco habang papalapit ito sa Imahama. Sa kanyang paglalakbay, nakarating ito sa paninirahan ng mga mangangalakal ng snowman, patuloy pa ring inuulit ang pangalan ni Bisco na parang isang sirang dasal. Ngunit bago pa nito mawasak ang buong nayon, biglang lumitaw si Milo, ang kanyang tinig dumadagundong sa ere habang tinatawag niya ang dambuhala sa ibang pangalan, Kuro. Natuklasan na niya ang madilim na katotohanan, ang kamalayan ni Kuro ay nasa loob na ngayon ng bakal na higanti. Mapanuyang ngumiti si Milo, tinutuya si Kuro na bagaman lumaki ang kanyang katawan, nanatili pa rin kasing liit ng daga ang kanyang isipan. Galit na galit, nagpaputok si Kuro ng nag-aapoy na laser, pinulbos ang burol kung saan dating nakatayo si Milo. Ngunit madaling naiwasan ito ni Milo at gumanti gamit ang isang palasong kabute. Walang tigil sa pag-atake ang bakal na higanti. Ngunit dahil sa bagong ininom na gamot na Rust Eater, hindi nasasaktan si Milo. Bamahan ng mga palasong kabute mula sa kanya, at hindi nagtagal, sumali rin sa labanan ang mga snowmen upang lumaban sa kanyang tabi. Lumipat ng atensyon si Kuro at ibinuhos ang kanyang galit sa kanila, halos pinuksa sila sa isang bagsak na atake. Ngunit bago niya matapos ang lahat, sumugod si Joby sakay ng kanyang higanteng alimango, na aga ang pansin ni Kuro. Sumigaw siya kay Milo na patuloy lang sa pagpapaputok, kailangang lamunin ng mga kabute ang bakal na higanti. Sama-sama nilang pinakawalan ang walang humpay na pag-atake habang iniiwasan ang mabangis na pagkontra ni Kuro. Ngunit hindi pa rin ito sapat, halos hindi man lang natinag si Kuro. Tapos, sa isang biglaang, malalim na alulong, pinakawalan niya ang kanyang pinakamapanirang atake, nilamon ng isang nakapanghihilakbot na pagsabog ang buong labanan. Sa huling sandali, kapwa tumalon sina Milo at Joby sa gilid ng bangin, muntik nang maputol ang kanilang buhay. Samantala, mabilis na patungo sa labanan si Tirol sakay ng kanyang maliit na truck. Kasama si Pauwo, ipinilit niyang may maitutulong siya sa laban kontra sa bakal na higanti, isiniwalat na minsan na siyang naging bahagi ng isang proyekto upang isaayos ang isa. Bilang patunay, dala pa niya ang isang manual ng pagkukumpuni. Ngunit nang silipin ito ni Pauwo, nalito siya sa kapal ng mga teknikal na termino. Napairap si Tirol at tinawag siyang tanga, ngunit agad siyang sinagot ni Pauwo, kahit pa sinasabi ni Tirol na kaibigan siya ni Milo, hindi pa rin niya lubos na pinagkakatiwalaan ito. Balik sa labanan, nakaligtas sina Milo at Joby sa pagsabog, na salamat sa makapal na nyebe ay nabawasan ang tindi ng kanilang pagbagsak. Gayunpaman, muling bamuka ang dating sugat ni Joby. Habang inaalagaan siya ni Milo, nagmuni-muni si Joby tungkol sa mahiwagang likas ng bakal na higanti. Iniisip niya ang tunay na dahilan ng paglikha nito bago ilipat ang usapan sa kalawang mismo. Inamin niyang nananatili itong isang misteryo sa kanya, inihahambing ito sa isang Diyos ng kamatayan, isang hindi mapigil ang puwersang lumalamon sa lahat ng madaanan nito. Pinag-isipan ni Milo ang kanyang sinabi,
saka nagbigay ng isang nakakaintrigang pananaw, kung ang kalawang ay parang isang Diyos ng kamatayan, kung gayon ang mga kabute ay mga mamamatay Diyos, sapagkat umunlad ang mga ito upang puksain ito. Sa sandaling iyon, dumating ang mga snowmen, at ipinagkatiwala ni Milo si Joby sa kanilang pangangalaga, alam niyang masyado ng sugatan ang matanda upang ipagpatuloy ang laban. Determinado, itinakda niya ang kanyang layunin, pigilan si Kuro bago ito makarating sa Imahama. Sumampa siya sa alimango at agad na sumugod sa habulan. Samantala, sinubukan ng mga snowmen na pigilan ang pag-usad ni Kuro, ngunit nauwi sa wala ang kanilang pagsisikap nang mabilis silang lamunin ng makapal na patong ng nakakalasong kalawang. Di nagtagal, lumitaw si Kuro sa ibabaw ng nayon ng mga bata, at mabilis na kumalat ang takot sa mga naninirahan doon nang maunawaan nila ang malagim na katotohanan, wala silang laban sa isang di mapigil ang puwersa. Sa huling sandali, gumawa ng matapang na desisyon ang kanilang pinuno. Si Nuts, kailangan nilang lisanin ang nayon upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Gayunpaman, napansin ni Kuro ang kanilang pagtakas matapos niyang tupukin ang kanilang tahanan. Upang makabili ng oras, iniutos ni Nuts sa iba na tumakas habang siya ay nanatili bilang Pain. Matatag ang kanyang loob habang sumugod siya kay Kuro, inihagis ang kanyang sibat sa metalikong katawan ng higanti sa isang desperadong pagtatangkang guluhin ito. Ngunit agad gumanti si Kuro gamit ang isang nag-aapoy na sinag ng laser. Sa huling sandali, dumating si Milo, gamit ang isang espesyal na kabute upang protektahan si Nuts at salagin ang nakamamatay na sinag. Matapang na hinarap ni Milo si Kuro, iginigiit na dapat niyang harapin ang isang kalabang kapantay niya. Sumabog muli ang isa pang bugso ng laser, ngunit muling ginamit ni Milo ang kanyang kabute upang in-neutralize ito nang walang kahirap-hirap. Walang tigil niyang pinaputukan ng mga palasong kabute ang dambuhalang katawan ni Kuro, habang iniiwasan ang mababangis nitong atake. Samantala, matagumpay na nakatakas ang mga bata, ngunit hindi nagtagal, natagpuan ni Milo ang sarili niyang nakulong. Habang papalapit na si Kuro upang tuluyang wasakin siya, biglang bumaba mula sa langit ang isang helikoptero. Mula rito, tumalon si Pauwo, bitbit ang kanyang hindi matinag na determinasyon habang pinakawalan niya ang isang napakalakas na suntok sa ulo ni Kuro gamit ang buong puwersa niya. Sa sandaling iyon, dumating sina Tirol at Joby, ikinagulat ni Milo. Kasabay nito, dumating din ang mga bantay ng Amihama, dala ang buong puwersa ng kanilang sandatahang hukbo. Walang habas nilang binomba si Kuro, pinilit siyang magbago ng direksyon. Sa ilalim ng matinding pag-atake, saglit na natigilan si Kuro, hanggang sa inilabas niya ang kanyang nakatagong sandata. Malupit niyang binuksan ang sarili niyang tadyang, inilantad ang isang dambuhalang bentilador na nakabaon sa kanyang dibdib. Sa isang ikot lamang, lumikha siya ng isang mapanirang bagyong kalawang, pinulbos ang lahat ng madaanan nito. Halos hindi makayanan ni Milo at ng kanyang mga kakampi ang matinding pag-atake, at si Pauwo ay tuluyang nawalan ng kakayahang lumaban. Nang mapagtanto ang kritikal na sitwasyon, ipinagkatiwala ni Milo kay Joby ang pag-aalaga kay Pauwo bago siya gumawa ng matinding hakbang, iniiniksyon niya ang kanyang sarili ng isang malakas na lason mula sa kabute, pansamantalang pinapalakas ang kanyang katawan sa antas na lampas sa tao. Samantala, narating na ni Kuro ang labas ng Imahama, at agad na nilukuban ng matinding takot ang mga mamamayan habang nasasaksihan nila ang lumalawak na pagkawasak. Nagsimula ng lumaban ang mga bantay ng lungsod, nagpapaputok upang subukang pabagalin siya, ngunit hindi ito nagkaroon ng epekto. Sa sandaling iyon, dumating si Milo at pinaputokan si Kuro ng eksakto, agad na nakuha ang atensyon ng Iron Giant. Sinamantala niya ang pagkakataon, inilunsad ang isang mabangis na pag-atake, mabilis na iniiwasan ang mga nakamamatay na paghagupit ni Kuro. Gayunpaman, sa gitna ng walang humpay na labanan, isang matinding suntok mula kay Kuro ang tumama kay Milo. Itinapon siya pabagsak sa lupa. Hindi na gumagana ang kanyang higanteng alimango, ngunit hindi pa rin sumusuko si Milo. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa dilikas na lakas mula sa kabuteng tumatakbo sa kanyang mga ugat. Bagaman hindi na sigurado ang kanyang mga kilos, ang kanyang matibay na determinasyon ang nagtutulak sa kanya na ipagpatuloy ang laban. Ginamit niya ang mga kabute upang itulak ang kanyang sarili paitaas, sumampa sa dambuhalang katawan ni Kuro sa kabila ng kanyang lumalalang kondisyon. Inipon niya ang huling hibla ng kanyang lakas at isinaksak ang kanyang sandata ng malalim sa metalikong laman ni Kuro, nag-iwan ng malalalim na sugat na nagpaluwa ng isang matinding sigaw ng sakit mula sa halimaw. Sa isang sandali, natigilan si Kuro, at inakalang ni Milo na malapit na siyang magtagumpay. Habang sinusuri niya ang kalaw-angin at wasak na larangan ng digmaan, natanong niya ang isang pamilyar na kinang, ang goggles ni Bisco, bahagyang nakalubog sa kinakalawang na labi ng labanan.
Nanginginig ang kanyang mga kamay nang pulutin niya ito, mahinang binibigkas ang pangalan ni Bisco. Ngunit bago siya makakilos, inabot siya ng dambuhalang kamay ni Kuro at buong lakas na ibinagsak siya sa isang pader. Bagsak si Milo, duguan at halos hindi na gumagalaw ang kanyang katawan. Pagkatapos, sa isang hindi inaasahang pangyayari, may gumalaw mula sa loob ng mga sugat ni Kuro. Isang kamay ang lumitaw mula sa mga punit na laman na nilikha ni Milo. Laban sa lahat ng inaasahan, ito ay si Bisco, ganap na nakarecover. Pinupunit ang kanyang daan palabas mula sa loob ng katawan ng Iron Giant. Walang pag-aalinlangan, mabilis siyang tumakbo papunta kay Milo, ang kanyang tinig puno ng matibay na determinasyon. Narinig ko ang tawag mo, sabi niya. Kaya dumating ako. Kinuha ni Bisco ang kanyang goggles gamit ang kanyang nagniningning na kamay, isinuot ito habang inihahanda ang sarili para sa huling labanan. Inilahad niya ang kamay kay Milo at itinayo siya. Tinawag mo ba ako? Tanong niya, ngunit sa halip na sumagot. Niyakap siya ni Milo ng mahigpit, puno ng ginhawa at paniniwala. Saglit pa, napatras si Milo at napasigaw, sinasabing mainit ang katawan ni Bisco. Napangisi si Bisco. Ngayon ba talaga ang oras para sa pambabola? Itinuro ni Milo ang kumikislap na kamay ni Bisco, at sa unang pagkakataon, napansin ito ni Bisco mismo. Bago pa niya lubos na maunawaan ang nangyayari, nagpakawala si Kuro ng isang mabangis na atake. Halos hindi nila naiwasan ang napakalaking kamao nito, mabilis silang lumundag palayo sa kapahamakan. Sinamantala ni Milo ang sandali at inihagis kay Bisco ang kanyang pana. Sa matatag na pokus, itinudla ni Bisco ang isang palaso at pinakawalan ito ng walang pag-aalinlangan, diretsyong tumago sa baywang ni Kuro, malinis na pinunit ang kanyang katawan. Nang tamaan ng palaso, panandali ang bumalik sa normal ang kamay ni Bisco, bago biglang sumibol ang napakaraming rust-eater mushrooms sa likuran ni Kuro. Mula sa gilid, hindi makapaniwala sina Joby at Pawo, hindi lang buhay si Bisco, kundi kaya na rin niyang magpalabas ng ganap na activated rust-eater mushrooms gamit ang kanyang mga palaso. Habang magkasabay na bumabagsak sa lupa sina Bisco at Milo, muling sumugod si Kuro, ngunit sa pagkakataong ito, sinalubong siya ni Bisco ng isang tiyak na pag-atake. Pinakawalan niya ang isang tumpak na palaso, tumagos ito sa laser beam ni Kuro at hinati ang Iron Giant sa dalawa. Lubos na nalilito si Bisco, kahit anong palaso ang kanyang pakawalan. Tanging mga rust-eater mushrooms lamang ang sumisibol, at wala siyang kontrol dito. Napansin ni Milo ang mga spores na lumulutang mula sa mga kamay ni Bisco at agad niyang nakilala ang mga ito bilang spores ng Sabi mushroom. Iisa lang ang ibig sabihin nito, si Bisco ngayon ay kalahating tao, kalahating rust-eater. Bago pa nila maproseso ang natuklasang ito, hinubad ni Kuro ang pang-itaas na bahagi ng kanyang baluti, lumilitaw bilang isang nakakapangilabot at dambuhalang halimaw. Walang pag-aalinlangan, nagpa siya si Bisco na tapusin na ito ng tuluyan. Iginiit ni Milo na sasama siya sa laban. Bilang tugon, iniabot ni Bisco ang kanyang pana kay Milo, at agad namang inialok ni Joby ang sarili niyang pana kay Bisco. Sumakay sila sa kanilang higanteng alimango at sumugod kay Kuro. Habang papalapit, ipinaliwanag ni Milo ang kanyang teorya, noong nabasa si Bisco ng dugo ng puting ahas, maaaring pumasok ang rust-eater spores sa kanyang katawan. Pagkatapos, nang malubog siya sa puro at natunaw na kalawang, nagising ang mga spores na iyon. Ngunit hindi na inintindi ni Bisco ang paliwanag. Ikaw na bahala sa agham, ani niya na may ngiti. Ako, magpapakabihasa lang sa pagpana. Inihanda ni Bisco ang kanyang palaso, handang umatake, ngunit bago pa niya ito mapakawalan, biglang lumobo at lumaki pa lalo ang halimaw na kalawang. Sa sandaling iyon, bumilis ang pagdating ni Tirol sa larangan ng labanan, pasiga na pinipigilan siya. Binalaan niya si Bisco, ang Iron Giant ay nasa self-destruct mode na. Kapag pinakawalan niya ang palaso ngayon, ang pagsabog ay wawasak sa buong lungsod. Frustrado, pasiga na tinanong ni Bisco kung ano na ang dapat niyang gawin. Bago pa makasagot si Tirol, biglang nagpakawala si Kuro ng rumaragas ang alon ng tunaw na kalawang patungo sa kanila. Mabilis na kumilos si Bisco, panyanan niya ang lupa, at agad namang sumibol ang napakataas na pader ng rust-eater mushrooms, nagbigay proteksyon laban sa pagsalakay. Samantala, desperadong binuklat ni Tirol ang manual ng pagkukumpuni. Hinahanap ang tanging solusyon. Napalawak ang kanyang mga mata nang matagpuan niya ang sagot, ang tanging paraan upang mapigilan ang self-destruction ay ang sirain ang utak ng piloto, na nakatago sa loob ng helmet. Inihanda ni Bisco ang kanyang palaso, sinasabing babanatan na lang niya ng diretso ang helmet. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Milo, itinuro na napakalaki ng helmet,
pwedeng nasa ang bahagi man si Kuro sa loob. Kung magkamali siya at matrigger ang pagsabog, mawawasak ang buong Imahama. Lumapit si Pauwo, matatag na inihayag na siya na ang bahala. Gagamitin niya ang kanyang Merciful Iron Pole technique upang hatiin ng maayos ang helmet at mabawasan ang puwersa ng pagsabog. Napangisi si Bisco, sinabing sobrang kapal ng mukha niyang tawagin itong merciful gayong halos mabasag ang lahat ng kanyang buto noong huli itong ginamit sa kanya. Habang papalapit si Pauwo sa kanya, may pilyang ngiti ito. Sinabi niyang dapat mas maging magalang si Bisco, lalo't isinusugal niya ang sariling buhay para sa kanya. Napakamot si Bisco habang umiiwas ng tingin. Sa huli, bamantong hininga siya at ibinulong, kapag nabuhay ka, kahit ano pa ang gusto mo, ibibigay ko. Walang babala, biglang hinawakan ni Pauwo si Bisco at hinalikan ito. Advance payment ko yan, aniya, nakangiti. Dahil pagkatapos nito, akin ka na. Namulan ng husto si Bisco, habang agad namang sinimulang tawagin siya ni Milo na, bayaw, na lalo lang nagpahiya sa kanya. Samantala, tumawid ng braso si Tirol at inanunsyong ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya, aalis na siya. Nagpasalamat si Milo, at bahagyang namula si Tirol bago maturang na natural lang natulungan ang kanyang mga kaibigan. Nang walang anumang dagdag na salita, mabilis siyang lumisan, iniiwan ng iba upang isakatuparan ang kanilang plano. Ibinigay ni Joby ang utos, at agad namang inilunsad ng alimango si Pauwo papunta sa Iron Giant. Mabilis niyang iniwasan ang sunod-sunod na laser beams bago pinabagsak ang kanyang bakal na poste sa ulo nito. Gumanti si Kuro ng isang malakas na hampas, dahilan upang lumipad siya palayo. Ngunit agad namang panyana ni Bisco ng parachute mushrooms ang kanyang sandata, nagpapabagal sa kanyang pagbagsak. Sa isang iglap, nabasag ang helmet, at tumambad si Kuro na tila pinagsama mismo sa ulo ng Iron Giant. Inasinta ni Bisco ang kanyang pana, ngunit bago niya ito mapakawalan, nagpakawala si Kuro ng isang pagsabog ng rust bombs upang salagin ang pana at mag-counterattack. Ngunit inasahan na ito ni Milo, mabilis niyang panyana ang lupa, naghahanda para sa susunod na hakbang. Napasigaw si Kuro sa galit. Isinumpa si Bisco, at sinabing hindi niya ito matatalo kailanman. Mabilis siyang sumugod, ngunit sa eksaktong sandaling iyon, biglang sumibol ang mushroom arrows na itinanim ni Milo kanina, hinahagis pataas sa langit sina Kuro at Bisco. Mabilis na inasinta ni Bisco, ngunit agad siyang binulaga ni Kuro ng isang pagsabog ng kalawang diretso sa kanyang mukha, pinabulag siya. Sandaling nag-alinlangan si Bisco hanggang sa inabot ni Milo ang kanyang kamay, hinawakan ito, at sinabing magtiwala siya sa sarili. Sa bagong determinasyon, pinakawalan ni Bisco ang kanyang palaso. Diretsyong tumagos ang pana sa ulo ni Kuro at lumipad palampas sa kanya, tumama sa disyerto sa likuran. Agad namang sumabog ang Rust Eater mushrooms mula sa epekto, at ang kanilang mga spores ay kumalat na parang apoy. Tinakpan ng mga kabute ang dambuhalang katawan ni Kuro, lumalaki nang wala ng kontrol at pinipiga siya mula sa lahat ng direksyon. Sa pagtatapos ng laban, unti-unting natunaw ang kalawang mula sa katawan ng Iron Giant. Hanggang sa ang tanging naiwan ay ang hubad nitong bakal na balangkas. Sa pag-usbong ng araw, tuluyang natapos ang labanan. Sina Joby at Pauwo, na himalang gumaling na mula sa kanilang kalawang, ay tumingin sa paligid ng labanan at nakita sina Bisco at Milo na nagpapahinga sa tuktok ng malaking banta ng kabute. Tatawagin na sana ni Joby si Bisco, ngunit pinigilan siya ni Pauwo, na may makahulugang ngiti. Sinabi niyang bigyan sila ng sandali, tiyak niyang may mahalagang pinag-uusapan ang kanyang kapatid at ang matalik nitong kaibigan. Sa ibabaw ng guhong natakpan ng kabute, mahigpit na niyakap ni Milo si Bisco, nagpapasalamat na naligtas ito at nakiusap na huwag na siyang iwan muli. Ginantihan ni Bisco ang yakap, tiniyak kay Milo na magkasama sila bilang magkapareha hanggang sa huli. Sa muling pagpapatibay ng kanilang samahan, bumaba sila sa lungsod sa ibaba, kung saan nagsisimula ang isang bagong yugto. Sinimulan ni Milo ang paggamit ng sabikoy mushroom upang pagalingin ang mga tao ng Imahama, habang si Tirol naman ay nagkakarga ng trap ng mahahalagang kabute. Sabik na kumita ng malaking halaga sa ibang lugar. Samantala, si Pauwo ang naging bagong gobernador, idineklarang malaya na ang Imahama mula sa gobyerno ng Japan. Inanunsyo rin niya na ang mga mushroom keepers ay malugod ng tinatanggap sa kanyang lungsod, at hindi nagtagal, kumalat ang balita sa buong bansa. Samantala, muling naglakbay sina Bisco at Milo, binabalikan ang checkpoint kung saan nagsimula ang kanilang pakikipagsapalaran. Nakasuot ng pagbabalat kayo, nilapitan nila ang pamilyar na opisyal at ang kanyang katulong. Na ipinakita sa kanila ang mga wanted posters. Ngayon, kasama na si Milo sa listahan ng mga kilabot, binansagan bilang man-eating panda.
Ngunit hindi na sila itinuturing na kriminal ng opisyal. Matapos tingnan ng kanilang mga dokumento, tahimik niyang kinawayan ng dalawa upang makalagpas sila sa pader. Bago umalis, lihim na isinilid ni Bisco ang 2 vial ng gamot na Rust Eater sa bulsa ng opisyal. Agad namang natigilan ang lalaki, nagpapanik at iginiit na hindi siya maaaring tumanggap ng suhol. Ngunit ngumiti lang si Bisco at sinabing hindi ito suhol, ito ay isang gantimpala sa kanyang bagong pananaw. Naiwan ng opisyal na naguguluhan habang sina Bisco at Milo ay dramatikong inalis ang kanilang mga pagbabalat kayo. Mula sa ilalim ng buhangin, biglang lumitaw ang kanilang alimango, handa nang dalhin sila sa kanilang susunod na destinasyon. Napagtanto ng opisyal kung sino talaga sila, kaya dali-daling tinawag ang kanyang katulong, na nagmamadaling kumuha ng litrato. Ngunit huli na. Sa puntong iyon, sina Bisco at Milo ay naglaho na sa abot tanaw, determinado na burahin ang kalawang sa buong bansa, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Suportahan kami, at magkita-kita tayo sa susunod.